Magsisimula ang part 11 ng kwento sa patuloy na paghulog ni Chung Myung mula sa cliff. Buti na lang nakaligtas si Chung Myung nang dahil sa tali na ikinabot niya sa puno at katawan niya. Ginamit ni Chung Myung ang G-suction technique sa pader para makakapit ng maayos dito. Ngunit, sobrang daling mabali ng mga buto ni Chung Myung dahil bata pa ito. Nakikita na ni Chung Myung ang lagusan papunta sa kuweba mula sa kanyang kinakapitan. Kailangan muna itigil ni Chung Myung ang paggamit niya ng G-suction technique para makapunta sa side cliff. Ginamit ni Chung Myung ang momentum mula sa kinakapitan niya para makapag-swing. Habang papunta na si Chung Myung sa side cliff, naputol ang lubid na nakatali sa kanya. Nabigla si Chung Myung sa nangyari, kaya ginamit niya ulit ang G-suction technique para makakapit sa pader. Sumakto naman ang talsik ni Chung Myung sa side cliff at nakaligtas ulit siya dahil naipit ang lubid sa isang bato. Kumapit na si Chung Myung sa cliff malapit sa lagusan. Sa sobrang pagod ni Chung Myung, nainis siya sa sarili niya dahil bakit daw niya naisip na gawing hideout ito noon. Umakyat na si Chung Myung mula sa cliff at nasa harap na siya ng lagusan ng maliit na kuweba. Tinanggal niya ang telang nakatikip sa mga gamit na nasa loob ng kuweba. Makikitang may tulugan dito, lamesa, night crystal at isang box. Binuksan na ni Chung Myung ang box, makikitang may treasure chest dito at vase. Nilinis niya ang treasure chest at binuksan niya ito. Bumungad kay Chung Myung ang amoy at alingasaw ng plum blossom. Ang lugar ay parang puno ng plum trees sa sobrang lakas ng amoy nito. Nagulat si Chung Myung dahil ang daming peels. May snow blossom peel din na mas mahal pa kaysa sa plum blossom peel. Umupo na si Chung Myung para simulan na ang pagdamot sa kanyang sarili. Inuna niya ang snow blossom peel at ito ay kanyang nilunok. Pumasok na ito sa katawan ni Chung Myung at agad itong natunaw. Ang amoy din nito ay kumalat sa katawan ni Chung Myung. Nag-focus na agad si Chung Myung para masimulan na ang paggamat sa kanyang katawan. Unang ginawa niya ay ang pagkulong sa chi na nanggaling sa snow blossom peel. Ikinulong niya ito sa kanyang katawan. Ngunit, hindi pa ito makakagamot sa kanyang innate true chi. Kailangan niya pa itong i-purify at magagawa niya lang ito kapag itinapon niya ang ibang chi na nasa katawan niya. Itatapon niya lahat maliban lang sa isa at ito ang purest chi. Kinuha ni Chung Myung ang mga maliliit na piraso para ma-filter ito. Inilagay niya ang mga ito sa loob ng dantian. Hanggang sa umabot na ito sa kanyang innate pure chi. Nag-crack na ang pills at ito ay patuloy na nadurog na. Lumiwanag ito ng sobra sa loob ng katawan ni Chung Myung. Sa susunod na panel, makikita natin na may sobrang lakas na asol na enerhiya ang lumalabas sa lagusan ng kuweba. Lumulutang na si Chung Myung habang ito ay nagmameditate. Lumabas ang mga ugat sa leeg ni Chung Myung. Lumiwanag din ng sobra ang kanyang mga mata. Napasigaw ng malakas si Chung Myung nang dahil sa mga nangyayari sa kanyang katawan. Patuloy pa din ang mga epekto sa katawan ni Chung Myung. Pinilit ni Chung Myung na lumaban hanggang sa kumalma na ang paligid at si Chung Myung. Umayos na si Chung Myung, nawala na din ang liwanag sa kanyang mata. Ang mga paylay at peklat niya ay gumalig kaagad. Ang kanyang mga buto ay mas tumibay. Hindi makapaniwala si Chung Myung sa nangyari sa katawan niya. Naramdaman ni Chung Myung na biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Umabot ang refluxing chi na nanggaling sa lower dantian ni Chung Myung papuntang middle dantian. Ang pakiramdam na ito ay parang isang malaking ocean wave. Umabot na din ito hanggang sa upper dantian na naging dahilan ng pagpapahirap sa pagkontrol ng lakas ni Chung Myung. Kinapitan ni Chung Myung ang kanyang dibdib para matigil ang pag-flow nito sa kanyang katawan. Habang pinipigilan niya ito, naalala niya ang pag-uusap nila noon ng kanyang master. Pinipigilan ng mga martial artist ang flow, ngunit ang mga sumusunod sa daw ay hinahayaan lang ito. Kahit anong pigil daw ang gawin mo sa flow, patuloy pa din itong agos. Mas okay nang hayaan na lang ito, at ito ay mag-flow ng maayos.
Nang maalala ni Chung Myung ang sinabi ng kanyang master, binitawan niya na ang kanyang dibdib at hinayaan na lang ito mag-flow. Sa susunod na panel, makikita natin na si Chung Myung ay napunta sa kanyang upper dantian. Ang crack na nasa harapan ni Chung Myung ay ang lagusan papuntang upper dantian. Hinawakan niya ito at pinakiramdaman niya ang vibration na nagmamula dito. Nalaman ni Chung Myung na onting oras na lang at masisira na ng chi ang upper dantian. Hinayaan ito ni Chung Myung dahil ito ang sabi ng master niya noon. Ang lagusan papuntang upper dantian ay naging plum blossom. Nasira na ang pader na humaharang at nag-flow na ito ng tuluyan sa kanyang katawan. Sa susunod na panel, inabot na ng umaga. Nagising si Chung Myung at siya ay nalutang pa din. Nagulat si Chung Myung dahil nagising siya ng nakalutang. Napapaisip pa din si Chung Myung sa nangyari. Nararamdaman daw niya ang pagkakaiba ngayon sa kanyang lakas. Hindi siya makapaniwala dahil kinaya ito ng kanyang katawan kahit na bata pa ito. Isang pagkakamali lang ni Chung Myung sa flow ay pwedeng mapunta sa kanyang pagkamatay. Na-recover ni Chung Myung ang kanyang innate chi. Lumawak din ang kanyang meridians at mas lalong lumakas ang kanyang inner strength. Ang buong katawan niya ay mas lumakas at ito ay dahil na din sa tulong ng kanyang master noon. Lahat ng turo ng kanyang master noon ay tama. Noon si Chung Myung ay isang swordsman lang at hindi Daoist. Ang Mount Hua sect ay isang Daoist sect din. Napapaisip si Chung Myung kung kakayanin niya babuhayin ulit ang Mount Hua sect. Ngunit sinabi naman ni Chung Myung na gagawin naman niya ang lahat ng kanyang makakayam kahit mapunta sa wala ang lahat ng kanyang paghihirap. Hindi na kailangan ni Chung Myung ang mga natitira pang plum blossom pills. Ngunit, mapapakinabangan naman ito ng iba. Uuwi na dapat si Chung Myung, pero naalala niya na may naiwan siyang alak. Ito ay nagmula 100 years ago at gusto niya malasahan ito. Mas sumasarap ang alak kapag ito mas matanda o matagal na. Ang Mount Hua sect ay nagbago, ngunit ang kuweba na kanyang hideout ay ganon pa din. Namimiss ni Chung Myung ang kanyang nakaraan kaya babalik siya ulit sa kuweba kapag gusto niya maramdaman ang nakaraan niya. Tumalon na si Chung Myung at mabilis niyang inaakyat ang bundok. Sobrang dali na lang sa kanya na akyatin ito, nakatulong ng malaki sa kanya ang plum blossom pills. Masayang nakarating si Chung Myung sa tuktok ng bundok. Sobrang gana din ng pakiramdam at katawan ni Chung Myung. Habang siya ay nasa taas, sumangot siya ng hangin mula sa taas. Nang biglang maamoy niya ang kanyang sarili, at sobrang baho nito. Sa susunod na panel, makikita natin na gabi at malamig ang panahon. Lumabas ang mga estudyante mula sa kanilang tulugan. Nagrereklamo sila dahil inaantok pa sila at kailangan na agad nilang mag-training. Naisip din ng ibang estudyante na kung bakit nawawala si Chung Myung sa ibang training nila. Pinag-uusapan nila kung totoo ba ang chismis na si Chung Myung ay isang experienced chi overload. Naiisip na nila na ayaw na nilang mag-training at lumaban na lang kay Chung Myung. Ngayong napansin nila na medyo hangin na si Chung Myung, balak nilang pagtulungan ito. Nag-uusap pa din at nagpaplano sila sa kanilang gagawin, habang hinahayaan na lang sila ni Gul at ni Great Sehyen. Patuloy sila sa kanilang pag-uusap, nang biglang may lumanawag sa pinto. May kakaibang bagay na sobrang liwanag ang makikita sa pinto at ito pala ay si Chung Myung. Nagulat ang mga estudyante sa kanilang nakita dahil sobrang ayos ng itsura ni Chung Myung. Naramdaman ng mga estudyante na matatalo lang sila kapag pinagtulungan nila ito. Nagsalita si Chung Myung at humingi siya ng tawad sa lahat. Umiwas daw siya sa mga training dahil sa kanyang mahinang kalusugan. Sinabi naman ng mga estudyante na ayos lang ito dala na din ng kanilang takot kay Chung Myung. Sumagot naman si Chung Myung na hindi ito okay dahil wala siya sa kanilang training. Ngunit lahat daw ng mali ay pwedeng may tama. Kaya ang gagawin daw ay mag-training pa sila lalo. Tumuro si Chung Myung sa kanyang likuran at inutusan niya ang lahat na tumakbo. Tinakat ni Chung Myung ang mga estudyante. Sinabi niya na ang kalahating mahuhuli at mabagal ay tatakbo ulit.
Napasagot sa gulat ang isang estudyante na kung Lotus Mountain Peak daw ba ang kanilang tatakbuhin. Habang si Gul at Great Sehayan naman ay nagsimula na agad sa pagtakbo. Sumunod at nagmadali na din agad ang iba dahil ang mga mahuhuli sa takbuhan ay uulit. Napangiti si Chung Myung dahil sinubukan ng ibang estudyante na gawan siya ng masama. Ito ay nagpapakita ng kanilang katapangan. Ngunit kung hindi naman daw kayang ipaglaban, ito ay isang kahihiyan lamang. Utak ang unang kailangan kapag ikaw ay magrereklamo at skills naman ang panghuli. Masayang tutulungan naman ni Chung Myung ang ibang estudyante na makamit ito. Sa 1,000 taon na history ng martial arts sa mundo, maraming tao ang gumaling ng mag-isa lang. Ngunit, hindi kaya ng isang tao lang ang magpatakbo ng sektor. Lahat dapat ng nasa isang sektor ay malakas. Ibabalik ni Chung Myung ang Mount Hua sect at ito ay magiging mas malakas kaysa sa nakaraan. Sa susunod na panel, makikitang inabot na sila ng umaga. Lahat ng estudyante ay nakahiga na ng dahil sa hingal at pagod. Ang natitirang nakatayo na lang ay si Great Sehayan. Bumilib si Gul sa kanya at karapat-dapat daw talaga siyang tawaging Great Sehayan. Hindi siya magaling ng dahil sa skills, ang dahilan talaga nito ay ang kanyang mentalidad. Habang lahat ay nagpapahinga, sumigaw si Chung Myung at gusto niya kunin lahat ng mabigat na dala ng ibang estudyante. Napakadaming sandbags ang nasa katawan ni Chung Myung at may mga malaking bato pa siyang hawak. Nabigla si Chung Myung dahil hindi pa daw mahirap ang ginawa ng mga ibang estudyante. Inutusan niya na ang lahat ay kumain na at maghanda para sa training nila sa hapon. Kapag hindi sila sumunod, papahirapan niya daw ang mga ito ng 10 beses. Sa susunod na panel, sabay-sabay na kumakain ang mga estudyante. Ngunit, hindi sila makakain ng ayos dahil sa pagod at hirap na dinanas nila. Nagrereklamo at humihingi na sila ng tulong kay Great Sehayan. Hindi na daw sila makakain ng ayos at parang mamamatay na sila. Gusto nila na maitigil na ang training na kanilang ginagawa. Tinanong ni Great Sehayan si Gul kung ano ang tingin niya sa nangyayari. Sinabi naman ni Gul na totoong napakahirap ng kanilang training araw-araw. Ngunit, ito naman ay nakatutulong para mas lalo silang lumakas. Sinabi ni Gul na alam din naman daw ni Chung Myung ang kanyang pinapagawa sa kanila, kaya magtiwala na lang daw sila kay Chung Myung. Sinabi din naman ni Gul na kapag wala pa din nagbago, sila ang mismo kakausap kay Chung Myung. Natuwa naman ang mga estudyante sa kanilang narinig at sumang-ayon din naman si Great Sehayan. Sa susunod na panel, humiga na si Gul at siya ay magpapahinga na. Pagkagising daw ni Gul, mag-training na naman sila. Parang masisira na daw ang kanyang katawan at mali ang akala niya na kakayanin niya ang mga ito. Habang siya ay nakapikit at patulag na, biglang may tumawag sa kanya at ito ay si Chung Myung. Sinabi ni Chung Myung na nahirapan siya magtago ng isa pero ibibigay niya ito kay Gul. Nagulat si Gul nang makita niya na ito ay ang Plum Blossom Peel o Peel of Life. Sinabi ni Gul na bakit siya bibigyan ng mahalagang bagay. Sinabi naman ni Chung Myung na kailangan ito ni Gul at isikreto na lang nila ito. Kinain na ito ni Gul at tutulungan naman daw siya ni Chung Myung. Ngunit masama pa din pala ang balak ni Chung Myung dahil mas pahihirapan niya daw ang lahat. Sa susunod na panel, makikitang umaga na at ang mga estudyante ay nag-insayo na. Maayos ang lahat ng kanilang itsura dahil binigyan din pala sila ni Chung Myung ng Peel of Life. May napansin si Great Sasok sa mga galaw ng estudyante. Mas tama at mas maganda ang kanilang galaw sa paggamit ng espada. Makikita din ang lakas na nagmumula sa kanilang mga paa. Napaisip si Great Sasok sa mga sinabi noon ni Chung Myung. Hindi siya makapaniwala na sa loob lang ng maikling oras, gumaling ang mga estudyante. Sumigaw at nagsalita na si Great Sasok. Sinabi niya na maganda ang mga galaw nila sa paggamit ng espada. Natutuwa si Great Sasok sa kanilang ipinapakita sa training kaya pag nagpatuloy ito, pwede sila mag-advance sa Tai Flamax Sword Technique. Natuwa ang mga estudyante sa kanilang narinig,
third-class disciple lang sila pero maaaral agad nila ang teknik na ito. Habang sila ay nag-uusap, biglang hinanap ni sect leader si Great Sasok. Pumunta sila sa isang gilid dahil may problemang sasabihin ang sect leader. Ipinakita ng sect leader ang Equilibrium Sword Technique book na nanggaling kay Chung Myung. Sinabi niya na pumunta si Great Sasok sa huling pahina ng libro. Napasigaw at nagulat si Great Sasok sa kanyang nakita sa huling pahina. At dito nagtapos ang pang-11 na parte. Magsisimula ang part 12 ng kwento sa pagbabasa ni Great Sasok sa huling pahina ng libro. Nakasaad dito na wala naman daw mali sa pagbabago ng mga techniques ng Mount Wasek. Ang mga teknik daw ay dapat talagang mabago at mas mapabuti. Ngunit ang Equilibrium Sword Technique ang fundamental ng Mount Wasek. Kapag binago ang teknik na ito, parang binago mo na din ang buong Mount Wasek. Patuloy pa din na nagbabasa si Great Sasok sa binigay na libro sa kanya ng sect leader. Hindi siya makapaniwala sa mga impormasyon na kanyang nalalaman. Ang equilibrium ang fundamental technique na nakasanayang pag-aralan ng Mount Wasek ng sobrang tagal na panahon. Ito ay tulad ng paghawak ng mahigpit sa espada para magamit ito ng maayos. Kailangan mo ma-master ang Equilibrium Sword Technique para maral mo ang ibang teknik. Nagtanong si Great Sasok sa sect leader kung gagamitin pa din daw ba nila ang teknik na Equilibrium kahit nagbago na ang panahon. Ang True Equilibrium Technique daw ay ginawa ng buong Mount Wasek dahil ang pag-aaral nito ay kailangan ng matagal na oras. Kailangan daw ng sect leader ang opinion ni Great Sasok dahil imbis na Equilibrium Sword Technique, gagawing True Equilibrium Sword Technique daw ang bagong fundamental ng Mount Wasek. Ngunit, sobrang importante daw ng mga salita ng kanilang mga ninuno. Ang salita ng kanilang mga ninuno ang dapat sundin ng mga susunod sa yapak nila. Halos lahat ng sect ay ginagawa ang pagsunod sa utos ng kanilang ninuno. Hindi dapat ito suwayin. Sinabi ng sect leader na si Great Sasok ang in charge sa pagtuturo ng teknik sa mga estudyante kaya kailangan niya ang opinyon nito. Sinabi din ng sect leader na magpakatotoo ito sa kanyang opinyon. Susundin daw ba nila ang tradisyon o babaguhin na ito? Napapaisip pa din si Great Sasok sa mga katanungan ng sect leader. Sinabi ni Great Sasok na ginawa nila ang True Equilibrium Sword Technique dahil wala na silang masyadong oras. Wala na silang masyadong oras para mas maturuan pa ang mga estudyante. Ang Mount Wasek din daw ay malapit na bumagsak noon. Tinanong ni Great Sasok ang sect leader kung pakiramdam daw ba nito na may future na ang Mount Wasek ngayon. Napaisip ang sect leader sa tanong ni Great Sasok, sinabi niya na naging maayos daw ang kanilang sitwasyon. Naayos na nila ang isa sa malaki nilang problema, ngunit madami pa din ito. Humingi ng pasensya ang sect leader dahil hindi daw niya masasagot ang tanong ni Great Sasok sa ngayon. Sumagot naman si Great Sasok na tumututol na siya sa sinasabi ng libro nang marinig niya ang sagot ng sect leader. Mahihirapan daw ang mga estudyante kung ipagpapatuloy nila ang pagbabago. Sinabi ni Great Sasok na pareho ang pinagmulan ng True Equilibrium Sword Technique at ng Equilibrium Sword Technique. Ngunit malaki ang pagkakaiba nila. Ang Equilibrium Sword Technique ang nagbibigay ng malakas na pundasyon pero mabagal ang progreso nito. Ang True Equilibrium Technique naman ang nagbibigay ng mabilisang pagmaster sa lahat. Sinabi din ni Great Sasok na mabilis na matuto ngayon ang mga bata at sanay na sila sa True Equilibrium Technique. Ang pagtuturo daw sa mga estudyante ng Equilibrium Technique ay pwedeng magresulta ng masama. Ang pinaka-importanting aspect ng pagmamaster ng teknik ay ang pagpapatibay ng lower body at ang pagseseryoso. Sobrang late na daw kung ngayon pasisimulan ang pagbabago. Ipinaulit ng sect leader ang sinabi ni Great Sasok tungkol sa importanteng aspect ng pagmamaster ng teknik. Biglang may pumasok sa isip ni Great Sasok nang ipaulit ito sa kanya ng sect leader. Tumingin ulit siya sa mga estudyanteng nagtetraining. Nagulat siya dahil ang mga estudyante ay may malakas na lower body,
at sila ay mga seryoso sa kanilang ginagawa. Sinabi ng sect leader na mukhang maayos ang pagtuturo sa kanila. Ngunit sinabi naman ni Great Sasok na wala siyang ginagawa para magbago ang mga estudyante. Naalala ni Great Sasok si Chung Myung. Hindi siya makapaniwala na baka si Chung Myung ang dahilan ng lahat ng ito. Sinabi ni Great Sasok kay sect leader na pupuntahan niya muna si Chung Myung para kausapin ito. Sa susunod na panel, makikitang nagulat si Chung Myung sa pagtawag sa kanya ni Great Sasok. Pinalapit siya ni Great Sasok dahil may katanungan daw ito sa kanya. Pinapili ni Great Sasok si Chung Myung kung mabagal at mataas, o mabilis at sigurado. Ano daw sa dalawa ang tama para sa Mount Wasek? Sinabi naman ni Chung Myung na ang pagpunta sa mataas ang tamang desisyon dahil sila ang Mount Wasek. Napabilib ang sect leader sa sagot ni Chung Myung. Sinabi ng sect leader na ito daw ang pride ng Mount Wasek, at ang mga salitang ito ay nagmula sa isang batang estudyante. Ang salitang dahil sila ang Mount Wasek. Nagsalita ulit si Chung Myung at sinabi nito na kung ibang sect mas maganda ang isang choice na binigay ni Great Sasok. Ngunit hindi daw katulad ng Mount Wasek ang iba dahil kailangan ito para makuha ang honor at mas mapakalat ang pangalan ng Mount Wasek. Hindi makapaniwala ang sect leader dahil may kabuluhan daw ang mga sagot ni Chung Myung sa tanong ni Great Sasok. Nagtanong ang sect leader na kung ang ibig sabihin daw ba ni Chung Myung ay huwag magkompromiso. Napatingin ang sect leader kay Great Sasok at inutusan na nilang bumalik si Chung Myung sa kanyang posisyon. Habang naglalakad si Chung Myung, pinagmamasdan siya ni Great Sasok at sect leader. Sinabi ng sect leader na nakakahiya daw at napasang-ayon naman si Great Sasok. Hindi sila makapaniwala at maisip na ang mga salitang iyon ay nanggaling sa isang bata. Ang salitang sila ang Mount Wasek. Sinabi naman ni Great Sasok na posible niya itong masabi dahil isa pa siyang bata. Ngunit, bata nga siya kaya hindi siya agad naiimpluwensyahan ng realidad. Sinabi din ni Great Sasok na kahit ito ay mahirap, ayaw niyang magmukhang kahihiyan sa harap ni Chung Myung. Naisip ng sect leader na ang pag-uusap na ito ay isang malaking isyu at problema na kailangan nilang pagdesisyonan. Hindi lang ito basta-basta at mababaw na problema. Ang pagpili ng fundamental na teknik ay sobrang importante sa kanila dahil ito ang magiging basehan ng hinaharap ng Mount Wasek. Kinausap ulit ng sect leader si Great Sasok o Ongum. Inuutusan daw niya si Great Sasok bilang sect leader. Simula daw ngayon, babaguhin na nila ang fundamental technique ng Mount Wasek. Papalitan na ng Mount Wasek ang True Equilibrium Sword Technique. Ang bagong fundamental technique nila ay magiging Equilibrium Sword Technique. Hindi lang daw Equilibrium Sword Technique ang kanilang pag-iisapan, kasama na din daw ang iba pang technique. Sinabihan din niya si Great Sasok na malaki ang trabaho niya bilang isang head ng White Blossoming House. Hindi daw dapat sila manatili bilang isang mahinang sektor. Habang nasa kanila daw ang pangalan ng Mount Wasek, dapat daw lagi nilang pilitin na maging mas malakas. Isa itong obligasyon at gawain ng mga nasa Mount Wasek. Sinabi ng sect leader na sila ang Mount Wasek, at ang mga bata ay ang pag-asa nila para sa hinaharap. Hindi man daw nila maabot ang pangarap nila sa henerasyon nila, makakatulong naman ito para sa mga bata, kung sakaling sila na ang mamumuno sa Mount Wasek. Dapat pahalagahan at manatiling kilala ang pangalan na Mount Wasek. Sa susunod na panel, makikitang naglalakad si Chung Myung pabalik sa kanyang posisyon. Naiinis si Chung Myung dahil kailangan pa daw siyang tanungin para lang dun. Ibinigay na daw niya ang pagkain para sa kanila, ngunit siya pa din daw ba ang magpapanguya sa mga ito. Hindi na daw niya sila aasahan dahil wala naman silang ginawang tama. Lahat daw ng kanilang ginagawa ay puro kamalian. Sinabi din ni Chung Myung na siguro kailangan niya ng bumisita sa Hwaam Prefecture. Bibisitahin daw niya ito para malaman niya kung nasa maayos na kalagayan pa din ang kanilang businesses. Sumigaw si Chung Myung at sinabi niya na walang kwenta ang Mount Wasek na ito kung wala daw siya na narinig naman ng ibang estudyante.
At dito nagtapos ang pang-12 na parte. Magsisimula ang part 13 ng kwento sa paglipas ng panahon. Maayos na ang financial ng Mount Wasek at sila ay payapa na din. Bago na ang teknik at masaya na din ang bawat isa sa Mount Wasek. Ngunit bad trip pa din si Chung Myung sa mga nangyayari dahil napakagulo pa din daw ng Mount Wasek. Tinawag ni Chung Myung si Gol dahil gusto niyang makausap ito. Narinig daw ni Chung Myung na si Gol ang bunsong anak ng isa sa mga kilalang pamilya ng merchant. Sinabi din ni Chung Myung na ang merchant na pamilya ni Gol ay isa sa magaling na merchant ng kontinent. Sumagot naman si Gol at sinabi nito na hindi totoo iyon dahil anak lang siya ng maliit na merchant na pamilya. Sinabi naman agad ni Chung Myung na at least daw may kaalaman si Gol. Napatingin si Gol at Chung Myung sa kanilang likuran. Nagkakagulo dito kaya tinanong ni Chung Myung si Gol kung ano sa tingin niya ang dahilan nito. Sinabi naman ni Gol na ang mga merchant ang may kasalanan nito. Maganda daw ang mga reputasyon ng mga merchant na iyon kahit scammer sila. Sinabi din ni Gol na halos lahat daw ng mga merchant ay may koneksyon dahil halos lahat sila magkakadugo. Nang dahil sa sinabi ni Gol, napatanong si Chung Myung kung ang mga tauhan ang gumawa ng problema. Sumang-ayon naman si Gol ngunit mayroon pang dahilan. Ang mga namumuno sa Mount Wasek ay walang alam tungkol sa pagpapatakbo ng business. Nagulat at nainis naman si Chung Myung sa mga narinig niya mula kay Gol dahil problema na naman ito. Sobrang daming problema ng Mount Wasek na kailangan ng solusyon. May businesses nga sila ngayon ngunit hindi naman agad ito mapapalago kung hindi marunong ang mamumuno. Hindi madali ang pagpapatakbo ng business, kailangan ito ng talino. Kailangan mamili ng produkto na maayos. Kapag mahal ang nakuhang produkto, mahirap itong ibenta. Kapag sobrang mura naman ng produkta, may inis ang mga namimili dahil hindi maganda ang kalidad. Kapag ibang tao naman ang inutusan mo para mamuno ng business mo, maari kang lokohin ito. Nakaisip si Chung Myung ng paraan at sinabi kay Gol na kung pag-aralan na lang nila ang pagpapatakbo ng business. Sinabi naman ni Gol na kung kaya daw ba ni Chung Myung magturo ng 40 years old. Hindi lang daw yon ang problema nila dahil malaki din ang problema sa pagbili ng mga produkto. Gawain ng mga nagbebenta ng produkto ang manloko ng mga katulad nila Gol at Chung Myung na Daoist. Sinabi din ni Gol na baka daw lahat ng pera nila ay maubos dahil sa mga scammer na katulad ng ibang merchants. Nawalan na ng pag-asa si Gol. Hindi na daw maayos ito at simula pa lang alam niya nang babagsak din agad ang businesses ng Mount Wasek. Napaisip si Chung Myung tungkol sa kanyang master noon. Napakagaling nito sa halos lahat ng bagay. Napakaayos at napakaganda ng daloy ng businesses nila noon sa panahon ng kanyang master. Gusto na lang daw mamatay ni Chung Myung kaysa maghirap ng sobra. Nagtanong ulit si Chung Myung kay Gol kung anong gagawin nila ngunit nainas na si Gol at sinabing wala ng solusyon. Kung alam lang daw ni Gol kung paano aayusin ang problema ng Mount Wasek, matagal na daw sana siyang magaling na businessman. Kahit daw tatay ni Gol ay hindi kayang solusyonan ang problema nila. Sinabi ni Gol na kung gusto daw magpatakbo ng malaking business, dapat ang mga produkto na gagamitin ay traditional. Kung maayos lang daw ang kalagayan ni Elder Huang, malaki ang maitutulong nito. Napatanong si Chung Myung kung sino daw si Elder Huang. Sinabi naman ni Gol na si Elder Huang daw ay isang magaling na merchant. Isa siya sa pinakamagaling na merchant na buhay sa Shanxi Province. Malaki daw ang naitulong ni Elder Huang sa Mount Wasek, kung wala si Elder Huang matagal nang bagsak ito. Napasabi naman si Chung Myung na ano daw ang nakita ni Elder Huang sa Mount Wasek dahil walang kwenta ito sa ngayon. Kahit daw ang mga estudyante nito ay walang kwenta. Sinabi naman ni Gol na hindi lang daw sila ang tinulungan ni Elder Huang dahil madami pang iba. Kung nandyan lang daw si Elder Huang makakahingi sila ng advice dito. Sinabi naman ni Chung Myung na alam niya na ang solusyon sa kanilang problema at ito ay si Elder Huang. Ngunit, biglang sinabi ni Gol na hindi daw pwede.
May sakit daw si Elder Huang at ilang taon na itong nakahiga lang sa kanyang higaan. May sabi-sabi din daw na si Elder Huang ay walang malay. Habang sila ay nag-uusap, may sumigaw at hinahanap si Chung Myung. Ang taong humahanap pala kay Chung Myung ay si Great Sasok. Lumapit si Great Sasok kila Gul at Chung Myung. May gusto itong sabihin kay Chung Myung. Sinabihan ni Great Sasok ni Chung Myung na kailangan nito pumunta sa Mount Wasek. Na bad trip naman si Chung Myung dahil madami naman daw senior na makakatulong sa kanila sa Mount Wasek. Sinabi ni Chung Myung na mahina daw siya at bata pa. Ngunit sinabi naman ni Great Sasok na walang ginagawa si Chung Myung. Nagpapalusot pa din si Chung Myung dahil tinatamad siya at ayaw niya sumunod utos ni Great Sasok. Ayaw pumunta ni Chung Myung sa Mount Wasek dahil malayo pa ito at mahaba ang lalakbayin. Sinabi naman ni Great Sasok na kailangan niya si Chung Myung para ibigay ang letter sa sect leader. Sinabi din ni Great Sasok na kailangan ito alagaan ni Chung Myung dahil galing ang letter sa Yuna Merchant Guild. Nang marinig ito ni Gul, bumulong siya kay Chung Myung at sinabi niya na si Elder Huang ay parte ng Yuna Merchant Guild. Kinuha agad naman ito ni Chung Myung. Sinabi ni Chung Myung na i-deliver niya ito agad-agad ng mabilis. Sa susunod na panel, makikita natin si Chung Myung na naglalakad sa pagitan ng malalaking kabundukan. Habang naglalakad si Chung Myung, tumitingin siya sa paligid at siya ay alerto. Kinuha niya ang letter na nakatago sa kanyang damit. Napapaisip si Chung Myung kung ano ang nilalaman ng mensahe at nakakasigurado siya na mula ito sa mga kasamahan ni Elder Huang. Nag-iisip si Chung Myung at nakatitig lang siya sa mensahe. Nagpadala na naman si Chung Myung sa kanyang kakulaitan at may masama na namang binabalak. Makikitang nagagalit ang master noon ni Chung Myung habang pinapanood siya sa kanyang ginagawa. Tinignan ni Chung Myung ang likod ng mensahe at may nakalagay na Dear Sect Leader dito. Kung ang mensahe daw ay galing sa taong walang lakas at may sakit, siguradong importante daw ito. Ginamit ni Chung Myung ang kanyang teknik para buksan ang seal ng mensahe. Binuklat na ni Chung Myung ang mensahe at nagsimula na itong magbasa. Hindi na binasa ni Chung Myung ang pagbati dahil gusto niya na agad malaman ang importanteng nakasulat sa mensahe. Ang nagsulat pala ng mensahe ay anak ni Elder Huang dahil may sakit ito at kailangan nila ng tulong. Madami daw ang sintomas na lumabas sa sakit ni Elder Huang na hindi nila maipaliwanag. Ang chi veins daw ni Elder Huang ay hindi na makontrol at ang katawan nito ay kulay pula na. Wala na din daw malay si Elder Huang at hindi na ito makagalaw. Mayroon din daw na black light na lumabas sa noo nito na namamagitan sa kilay. May naalala si Chung Myung at baka ito ay konektado kay Chunma. Madami nang na-hire na magagaling na doktor ang Yuna Merchant Guild para lang pagalingin si Elder Huang. Ngunit kahit isa sa kanila walang nakagamot sa sakit nito. Ito na lang daw ang huling magagawa ng anak ni Elder Huang, ang humingi ng tulong sa mga may koneksyon sa kanila. Kung may kaalaman daw sila sa sakit ni Elder Huang, maari daw nila siyang kontakan. Ang taong magbibigay din daw sa kanila ng impormasyon tungkol sa sakit ni Elder Huang, babawi daw sila at bibigyan nila ng napakalaking pabuya. Natapos nang basahin ni Chung Myung ang mensahe. Na bad trip ito dahil walang doktor daw ang may kayang gumamot nito. Sinabi ni Chung Myung na ang sakit na ito ay Demon's Flower. Itsura itong Nolasan kaya baka daw ginagamot si Elder Huang ng doktor katulad sa mga taong Nolasan. Ngunit kaya daw medyo nakakaramdam ng kaba si Chung Myung ay dahil ito kay Chunma. Lalabas daw ang sintomas na ito kapag inatake ka ng teknik ng isa sa Heavenly Demon Sect. Naiinis si Chung Myung sa mga demonyo. Akala daw niya naubos na ang mga ito sa Kilian Mountains noong naglaban sila. Nabuhay pa din daw pala ang iba sa bloodline nito. Nararamdaman daw ni Chung Myung na may mga plano ito para sa Jongyuan region. Umiinit na naman ang ulo ni Chung Myung. Napasigaw ito at sinabing bakit Mount Wasek na lang lagi ang nagkakaproblema. Napakadami daw ng tao sa Jongyuan region, bakit si Elder Huang pa ang napili ng mga demonyo?
Ngunit naisip ni Chung Myung na malaki pa din itong problema. Hindi pa din daw sure kung Demon's Flower ang sakit dahil hindi pa niya nakikita ito ng personal. Kailangan daw ni Chung Myung mapuntahan ito. Sumaya si Chung Myung nang maalala niya ang napakalaking pabuya na ibibigay kapag nagamot si Elder Huang. Nagmula na din kay Gul na mayaman ang Yuna Merchant Guild. Kung wala daw nangyaring gulo mula sa mga demonyo 100 years ago, hindi daw talaga malalaman ng iba ang Demon's Flower. Ang mga taong nakakaalam naman ito ay patay na. Ngunit di pa din daw alam ni Chung Myung dahil baka daw may mga taong nakakaalam pa din ito. Hindi daw papaya si Chung Myung na makita ng iba ang mensahe na ito. Magiging pasyente daw ang lahat ng harang kay Chung Myung. Kapag usapang pera daw, si Chung Myung ang bahala. Sa susunod na panel, makikitang gabi na at pauwi na ang mga estudyante sa Mount Wasek. Habang paakyat si Great Sehayen, nagulat siya nang makita niya si Gul na tumatakbo at sumisigaw papunta sa kanya. Sinabi ni Gul na isa daw itong emergency. Hindi natuloy ni Gul ang sasabihin niya kay Chung Myung, inutusan na lang niya si Great Sehayen na sumunod sa kanya. Sa susunod na panel, makikitang binuksan nila ang kwarto at wala dito si Chung Myung. Nena si Great Sehayen dahil sa ginawa ni Chung Myung. Sinabi ni Gul na may naiwan daw na mensahe si Chung Myung para sa kanila. Kinuha at binasa ito ni Great Sehayen. Sinabi ni Chung Myung sa mensahe na si Great Sehayen at Gul na daw ang bahala para sa excuses na gagawin para kila Great sa Sok dahil mawawala siya ng matagal. Ituloy din daw dapat nila ang training dahil malalagot sila kay Chung Myung pagbalik niya. Napatanong si Gul kay Great Sehayen kung ano daw ang kanilang gagawin. Sinabi naman ni Great Sehayen na kailangan daw nilang patahimikin ang ibang estudyante. Wala daw silang magagawa pa na ibang paraan. Kailangan nilang pagtakpan ang ginawa ni Chung Myung ng ilang araw dahil matagal itong mawawala. Magiging maayos daw kung hindi hahanapin ng matataas sa Mount Wasek si Chung Myung. Kinakabahan si Gul na kung anong gagawin daw nila kapag nahuli sila. Sinabi naman ni Great Sehayen na mas kinakabahan siya sa ginagawa ni Chung Myung dahil ilang araw itong mawawala, at siguradong malaking gulo ang pupuntahan ni Chung Myung. Sa susunod na panel, makikitang tumatalon ng mabilis si Chung Myung sa mga puno. Nagmamadali na si Chung Myung para makapunta agad sa Yuna Merchant Guild. Napagod si Chung Myung at nagpahinga muna. Tumakbo si Chung Myung ng 392 meters at hindi ito kaya ng kanyang batang katawan. Naaalala ni Chung Myung ang kanyang nakaraan. Noong prime daw niya, kaya niyang tumalon sa kabila ng bundok ng isang talon lang. Kaya din daw niya na malagpasan ang isang ilog ng 2 talon lang. Kung noon daw na prime niya, kaya niyang lakarin lang ito at mabilis agad siyang makakarating. Pero kahit napagod si Chung Myung, masaya naman siyang makita muli ang Xi'an City. Madami daw siyang alaala sa lugar na ito. Napunta ang kwento sa mga alaala ni Chung Myung. Nasa Xi'an City siya at nag-iinom. Lasing na lasing si Chung Myung at palakad-lakad siya sa Xi'an City. Nang biglang, makabangga niya ang isang lalaki. Natapon ang alak ni Chung Myung sa nangyar. Sinabi ng mga lalaking ito na dapat daw humingi ng tawad si Chung Myung dahil nabangga sila nito. Nilate din ng mga ito si Chung Myung na amoy nabubulok na plum blossom daw ito at sinabing tao mula sa Mount Wasek na naman. At dito nagtapos ang pang-13 na parte. Magsisimula ang kwento ng part 14 sa patuloy na pagtapon ng alak ni Chung Myung. Inutusan ni Chung Myung ang lalaking nakabangga sa kanya na pulutin ito. Ngunit tinawanan lang siya nito. Sinabi ng lalaki na pare-pareho daw ang mga taga Mount Wasek, lahat sila ay hindi marunong umasal ng tama. Lahat din daw ng mga young master ng Mount Wasek na nag-ongas ay pinapalayas na parang aso. Sinabi din ng isang lalaki na lahat daw ng mga taga Mount Wasek na pumupunta sa Shanxi ay amoy nabubulok na plum. Tuturuan daw nilang mga taga Southern Edge sect si Chung Myung kung ano ang nangyayari sa nanggugulo sa kanilang lugar.
Makikitang naging seryoso ang mukha ni Chung Myung nang marinig niya ang mga sinasabi ng lalaki sa kanya. Sinipal ni Chung Myung ang kanyang alak na natatapon pataas. Napatingin ang mga lalaki dito at nawala ang kanilang pokus. Nang biglang, umatake agad si Chung Myung sa kanila ng mabilis. Sa sobrang bilis nito, nasalupan ni Chung Myung ang alak niyang mahuhulog mula sa kanyang pagsipa. Makikitang kahit mabilis ang nangyar, madaming tama ng atake ang tinamon ng tatlong kalalakihan. Ang Mount Hua sect at Southern Edge sect ay talagang magkalaban. Sila daw ay rival noon pa. Kung naitatanong daw na bakit sila magkaaway. Normal lang daw noon na magkalaban ang mga malalaking sektor. Malaki ang competition dahil parehong sword technique ang gamit at parehong Daoist. Kapag may alitan daw sa dalawang sektor, naglalaban daw agad ng duelo sa espada. Nang dahil sa nangyayaring gulo, umiiwas na lang ang Mount Hua sect na pumunta ng Shanxi. Ngunit hindi daw ito sinusunod ni Chung Myung. Shanxi daw ang pinakamagandang lugar para kay Chung Myung dahil hindi siya nababantayan ng kanyang master dito. Madami daw nakaaway noon dito si Chung Myung na mga Southern Edge sect. Lagi daw siyang hinahanap ng mga ito para labanan, pero lagi silang tinatalo ni Chung Myung. Hanggang sa sobrang dami na niyang tinalo dito at lahat ng ito ay walang kasinungalingan. Sobrang kulit daw at mapilit ang mga ito para lang hamanin ng laban si Chung Myung. Kahit bugbugin daw ni Chung Myung ang mga ito ng todo, wala silang sawa sa pagbawi sa kanya. Ang determination daw ng Southern Edge ang dahilan kaya magaling ang sektor nila ngayon. Ito din daw ang dahilan kung bakit nagdadalawang isip si Chung Myung na kausapin sila. Pero naisip din naman ni Chung Myung na magiging okay lang ang lahat. Hindi naman na daw ito katulad dati noong henerasyon niya. Sa susunod na panel, makikitang pinapakiramdaman ang pulso ni Elder Huang. Sinabi ng doktor sa anak ni Elder Huang na mahirap daw ito. Napahinga ng malalim ang anak ni Elder Huang sa narinig nito. Napasabi na lang ito na pati daw ang Sichuantang family na expert sa lason ay bigo sa paggamot sa kanyang ama. Ang pamilyang Sichuantang family ang pangalawa sa pinakamagaling kapag ang usapan ay lason. Ngunit sinabi ng doktor na ang sakit ni Elder Huang ay hindi dahil sa lason. Itsurang lason daw ang dahilan pero hindi daw ito ang dahilan ng sakit ni Elder Huang. Nararamdaman daw ng doktor na iba talaga ang sakit ni Elder Huang. Napakapit ng madiin ang anak ni Elder Huang sa doktor. Sumigaw ito at pinipilit ang doktor na kung ano daw ang sakit ng kanyang ama. Natauhan naman agad ito at kumalma. Humingi siya ng tawad sa doktor nang dahil sa ugaling na ipakita niya. Nagalit lang daw siya dahil nahihirapan na din siya sa kakaisip kung ano ang sakit ng kanyang tatay. Umalis at nagpaalam na ang doktor dahil wala na daw pa siyang maitutulong para pagalingin si Elder Huang. Hindi na alam ng anak ni Elder Huang ang kanyang gagawin. Kada araw, lumalala daw ng lumalala ang sakit ng kanyang ama. Wala daw magawa ang kanyang kayamanan para magamot ang kanyang ama. Ibinuhos daw ng kanyang ama na si Elder Huang ang buhay nito sa pagtulong sa mga mahihirap. Mabuti ang kalooban ng kanyang tatay pero mamamatay lang daw ito nang dahil sa di malaman na sakit. Habang siya ay umiiyak, napatigil siya nang may nagbukas ng pinto. Ang lalaking nagbukas ng pinto at pumasok ay si Moksong. Siya ang elder ng Southern Edge sect. Sinabi nito sa anak ni Elder Huang na tanggapin na ang katotohanan. Ang huling paraan daw para magamot si Elder Huang ay ang paggawa ng Daoist ritual. Tumanggi naman ang anak ni Elder Huang sa suggestion ni Moksong. Sinabi naman ni Moksong na swerte daw sila dahil ang ritual na ito ay hindi nila ginagawa sa mga mabababang uri ng tao. Sinabi naman ng anak ni Elder Huang na hindi pa daw siya nakakatanggap ng sagot mula sa mga mensaheng na ipadala niya. Iintayin muna daw niya ang mga sagot nito bago siya magdesisyon. Makikitang naiinis ang anak ni Elder Huang kay Moksong. Naiinis daw siya dahil wala itong galang. Hindi naman daw siya makasagot at makapalag kay Moksong. Ang dahilan daw nito ay ang pagiging elder ni Moksong sa Southern Edge sect.
Ang Southern Edge sect daw kasi ay kasama sa 10 Great Sect ng napakatagal na panahon na. Kapag mas tumagal pa daw ito, maaaring maging isa na sila sa pinakamagaling sa sword technique. Sinabi din ng anak ni Elder Huang na kahit sino ka pa, mahirap tumanggi sa suggestion ng Elder ng malakas na sektor. Nakakasigurado din daw siya nagpababayarin sila ng malaki kapag ginawa na ang ritual kay Elder Huang. Okay lang naman daw kahit maubos ang kanyang kayamanan ngunit iba daw kasi ang intensyon ni Moksong. Nararamdaman daw niyang may kakaibang balak ito sa kanyang ama. Makulat at patuloy na nangungulit pa din si Moksong sa kanyang suggestion ng Big Blanc, may sumigaw sa labas at hinahanap ang anak ni Elder Huang. Tinanong ng anak ni Elder Huang ang lalaki kung ano ang problema. Sinabi naman ng lalaki na may ipinadala daw ang Mount Wasek. Hindi makapaniwala ang anak ni Elder Huang dahil ang Mount Wasek ang huli niyang pinadalhan ng sulat. Nainis at nagalit si Moksong nang marinig niya ito. Siniraan niya agad ang Mount Wasek at sinabing may pinaplano itong masama. Sinabi din niya sa anak ni Elder Huang na sasayangin lang daw nito ang oras nila. Hindi na daw dapat pang kausapin ito dahil hindi naman kaya ng Mount Wasek na pagalingin ang sakit ni Elder Huang. Napatigil naman agad sa pagsasalita si Moksong nang dahil sa sinabi ng anak ni Elder Huang. Sinabi nito na pumunta ang Mount Wasek at dapat niyang bigyan sila ng maayos na pakikitungo. Iniwan na ng anak ni Elder Huang si Moksong para puntahan ang ipinadala ng Mount Wasek. Sa susunod na panel, makikita natin na bubuksan na ang gate. Bumati agad ang anak ni Elder Huang at nagpakilala ito. Ang pangalan pala niya ay John Wei. Humihingi siya ng tawad dahil pinag-intay daw nila ang Mount Wasek sa labas ng gate at isa daw itong kabastusan. Sinabi naman ni Chung Myung na ayos lang daw ito dahil hindi naman daw iyon ang dahilan ng pagpunta niya. Nagulat naman si John Wei sa sinabi ni Chung Myung at tumigil na ito sa pagyuko. Nagulat siya nang makita niya si Chung Myung. Tinanong ni John Wei na kung nasaan na daw ang ibang kasamahan nito. Sinabi naman ni Chung Myung na pumunta daw siya mag-isa. Alam daw ni Chung Myung kung paano papagalangin si Elder Huang. Ngunit, makapal talaga ang mukha ni Chung Myung at gusto daw niya muna makita ang malaking pabuya. Hindi makapaniwala si John Wei sa mga sinasabi ni Chung Myung at lalo na sa mga reaksyon ng mukha nito. Nang maisip ni John Wei na isa lang ang pinadala ng Mount Wasek, baka daw minamaliit sila nito. Habang sila ay nag-uusap, tumawa ng malakas si Moksong. Sinabi niya kay John Wei na tama ang hinala niya na masasayang lang ang oras nila sa Mount Wasek. Mga wala daw alam ang Mount Wasek pero gusto pa nila tumulong. Nabalitaan daw ni Moksong na matalino ang sect leader ng Mount Wasek pero bakit daw nila ginagawa ang kalokohang ito? Naisip naman ni Chung Myung na normal lang ang pagdadalawang isip nila sa kanya dahil isa siyang bata. Aabutin daw niya ang expectation ng mga ito. Humingi ng tawad si Chung Myung sa kanyang kabastusan at bumati siya ng maayos. Nagpakilala si Chung Myung at sinabi niya na may clue na sila kung anong sakit ni Elder Huang. Nagulat naman si John Wei sa mga sinabi ni Chung Myung. First time niya daw marinig sa isang tao na alam ang sakit ng kanyang ama. Lahat daw kasi ng doktor na bumisita sa kanila ay hindi malaman ang sakit ng kanyang ama. Nagsalita naman si Moksong at sinabing bata pa daw si Chung Myung, marunong na agad daw itong magsinungaling. Inaya niya na si John Wei na pumasok sa loob dahil masasayang lang daw ang oras nila. Nainis naman si Chung Myung at sinabi nito na sino daw ba si Moksong. Nagalit si Moksong dahil hindi siya nakilala ng isang estudyante sa Mount Wasek. Sinabi naman ni Chung Myung na akala daw niya kasi doktor si Moksong dahil nag-feeling may alam ito. Sinabi naman ni Moksong na kaya daw may sakit si Elder Huang ay dahil sa hindi nito pagsunod sa way of tao. Ang gamot lang daw dito ay ang paggawa ng Taoist ritual. Sinabi naman ni Chung Myung na tawagin na lang ang Wudang o Kunlun sect dahil dito sila magaling. Hindi naman daw magaling sa gantong bagay ang Southern Edge sect at Mount Wasek. Sinabi din ni Chung Myung na mas maganda din na walang bayad para hindi daw ma-scam.
Sumigaw at galit na galit si Moksong sa pambabastos sa kanya ni Chung Myung. Sinabi ni Moksong na palayasin na daw ito at wag nang patuloyin pa. Sinabi naman ni John Wei na Yuna Merchant Guild daw ito at hindi Southern Edge Sect. Siya daw ang masusunod sa mga desisyon sa lugar na iyon. Tinanong ni John Wei si Chung Myung kung ano ang clue na nalaman niya tungkol sa sakit ng kanyang ama. Nalaman daw ni Chung Myung na mahilig gumala si Elder Huang. Bago daw magkasakit si Elder Huang, dumalaw siya sa Kilian Mountain. Nagulat naman si John Wei sa mga sinabi ni Chung Myung dahil mali daw ito. Hindi daw na-ambush ang kanyang ama sa loob ng 5 taon nitong paggagala. Nawala na ng tuluyan ang tiwala ni John Wei kay Chung Myung dahil mali-mali ang mga sinabi nito. Tumawa naman ng malakas ulit si Moksong dahil tama nga daw siya. Ang Mount Wasek daw ay nang scam lang. Sinabi ni John Wei kay Chung Myung na sana maintindihan siya nito. Ayaw daw niya ipagkatiwala ang kanyang ama sa taong walang alam dahil baka lalo itong lumala. Sinasara na nila ang pinto at sinabing magpapasalaman na lang sila sa Mount Wasek. Habang pasara ang pinto, pinigilan ito ni Chung Myung at sinabing ang katawan ni Elder Huang ay nagiging pula at malamig. Kapag pinindot daw ang balat nito, nagiging puti at babalik ulit sa pula. Bago naman daw ito mawalan ng malay, nilalamig ito. Mayroon din daw itong itim na tuldok sa kanyang batok. Nagulat at napasigaw si John Wei nang marinig ito kay Chung Myung dahil tama ang kanyang mga sinabi. Pinapasok niya agad si Chung Myung at ipagpatuloy daw ang usapan ayla sa loob. Pumipigil ulit si Moksong at sinasabing wag maniniwala kay Chung Myung. Sinabi naman ni John Wei na kung alam nila ang sakit ng kanyang ama dapat matagal na nilang nagamot ito. Hindi na daw niya hahayaan na manjay alam pa ang Southern Edge Sect sa problema nila. Kapag nagpumilit pa daw sila, magiging kalaban nila ang Yuna Merchant Guild. Wala nang nasabi at umalis na lang si Moksong. Sa susunod na panel, nakapasok na si John Wei at Chung Myung sa kwarto. Naisip ni Chung Myung na malala daw ang lagay ni Elder Huang sa inaasahan niya. Sintomas daw ito ng Demon's Flower pero hindi pa ito kompleto. Kung inatake daw si Elder Huang ng malakas na demonic art, patay na ito sa loob lang ng 1 taon. Hinawakan ni Chung Myung ang braso ni Elder Huang at ginamitan niya ito ng kanyag technique. Sinabi ni Chung Myung na tingin niya madali lang gamutin si Elder Huang. Nagulat si John Wei sa sinabi ni Chung Myung. Naagapan daw agad si Elder Huang kaya hindi ito mamamatay. Makikitang nawala na ang itim sa noo ni Elder Huang. Medyo matatagalan lang ang paggamot ni Chung Myung kay Elder Huang dahil may mga kailangan pang gawin. Ang unang preparation daw ay kumain muna. Sa susunod na panel, makikitang kumakain si Chung Myung ng napakadaming pagkain. Tinanong ni John Wei si Chung Myung kung ano daw ang mga preparation na kailangan nito. Sinabi naman ni Chung Myung na madaming enerhiya ang kailangan sa paggamot kay Elder Huang. Kailangan daw niya muna kumain. Hindi daw problema ang paggamot kay Elder Huang, ang problema dito ay kung paano niya nakuha ang sakit na ito. Tinanong ni Chung Myung kung sino ang pinakamalapit na tao kay Elder Huang. Sinabi naman ni John Wei na may mga taong malapit kay Elder Huang at 5 tao ito. Sinabi ni Chung Myung na ang sakit ni Elder Huang ay hindi mula sa ibang tao. Ito ay mula sa mga taong malapit sa kanya. Nagalit naman si John Wei sa sinabi ni Chung Myung dahil parang pamilya na daw ang lahat ng nasa Yuna Merchant Guild. Sinabi naman ni Chung Myung na wag nang mag-alala dahil malalaman din naman nila ito. Manood na lang si John Wei sa mga gagawin niya dahil madaming kakaibang mangyayari. Ngunit bago daw niya gawin ang paggamot kay Elder Huang, dalhan muna daw siya ng alak ni John Wei. Sa susunod na panel, makikitang nakain si Moksong sa Southern Edge Sect. Napapaisip din si Moksong kung bakit daw magkapareho ang pangalan ng Plum Blossom Sword Saint noon at ng bata na taga Mount Wasek, ang pangalang Chung Myung na kinaiinisan niya. At dito nagtapos ang pang-14 na parte.
Magsisimula ang part 15 ng kwento sa pagtatanong ng isang estudyante na si Lee tungkol sa Plum Blossom Sword Saint. Nagalit naman si Moksong dahil tinawag ito ni Lee na Plum Blossom Sword Saint. Hindi daw ito honorable na tao at hindi nito deserve na matawag na Plum Blossom Sword Saint. Napansin ni Lee na laging nagagalit si Moksong kapag pinag-uusapan ang Mount Wasek. 100 years ago na daw napatay ang Plum Blossom Sword Saint na si Chung Myung pero napag-uusapan pa din ito. Naiinis at galit pa din si Moksong sa batang Chung Myung. Kapangalan na nga daw nito ang Plum Blossom Sword Saint noon, nagyayabang pa ito na magagamot niya si Elder Huang. Tinanong naman ni Lee na kung tingin daw ni Moksong na magagamot niya si Elder Huang. Sinabi naman ni Moksong na hindi pa siya sigurado pero nag-i-improve na ang kalusugan nito. Naisip naman ni Lee na ito pala ang rason kung bakit naiinis si Moksong. Tumatanaw daw talaga ng utang na loob si Elder Huang at sinisiguradong makakabawi ito. Kapag nagamot daw ni Chung Myung si Elder Huang, siguradong maayos ang mga problema ng Mount Wasek. Gagawin daw ni Elder Huang ang lahat para matulungan at masuportahan ang Mount Wasek. Gagawa daw siya ng paraan para mahadalangan ito. Sinabi ni Lee kay Moksong na kung ayaw daw nito kay Chung Myung, papaalisin niya daw ito. Wala daw itong magiging problema dahil si Lee daw ay isang second-class disciple pa lang. Wala daw din problema kung magkakaroon ng sword sparring ang Mount Wasek disciple at ang Southern Edge disciple. Lahat naman din daw alam na may rivalry ang Mount Wasek at Southern Edge sect. Maaari na lang daw nilang sabihin na nagkita ang dalawang estudyante at nagdesisyon sila na mag-sparring. Malapit na din naman daw ang Mount Hua at Southern Edge Conference kaya magandang rason ito. Naiintindihan daw ni Moksong ang sinasabi ni Lee. Ngunit hindi daw siya papayag sa hiling at gustong gawin ito. Third-class disciple lang daw si Chung Myung at ang paggawa ng kaarasan sa kanya ay makakapangit sa kanilang imahe. Sinabi naman ni Lee na hindi na daw ito maiisip ng iba dahil malapit naman nang bumagsak ang Mount Wasek. Kung hindi daw pumayag si Moksong sa sinabi ni Lee, tatanggapin daw niya ito. Ngunit kapag gumawa daw ng mali at hindi sumunod ang isang disciple, punishment lang naman daw ang ibibigay. Sinabi naman ni Moksong na tama ang sagot ni Lee. Bibigyan daw niya ng punishment ang mga gagawa ng masama kay Chung Myung. Pero bibigyan din daw niya ito ng mas malaking reward kaysa sa punishment. Natapos na ang kanilang usapan at umalis na si Lee. Naisip at naiintindihan daw ni Moksong si Lee dahil naipanganak ito noong pabagsak na din naman ang Mount Wasek. Ngunit noong panahon daw na bata pa siya, walang palag daw talaga ang Southern Edge sect sa Mount Wasek. Kung hindi lang daw natalo ng Demon sect ang Mount Wasek noon, mas mahina pa din daw sila kaysa sa Mount Wasek ngayon. Hindi daw dapat nila hayaang mangyar ulit ang nangyar noon sa panahon niya. Napansin din daw niya na nagkakalat na ulit ang Mount Wasek ng kanilang impluwensya. Nakatayo daw ulit ang Mount Wasek kahit pinipilit niya ng pabagsakin ito ng tuluyan. Kakausapin daw niya agad ang kanilang sect leader kapag naayos na ang problema. Sa susunod na panel, makikitang naglalakad si Lee at Go. Tinanong ni Go si Lee kung ano daw ang plano nito at gagawin sa bata. Sinabi naman ni Lee na dapat pauwiin na nila si Chung Myung. Ngunit hindi daw niya naman talaga gusto saktan ang isang bata, pero kailangan niya ito gawin. Ano daw din ba ang iniisip ng Mount Wasek dahil isang bata lang ang pinadala nila? Hindi naman na din daw nila kailangan paisipin iyon dahil mas importante ang kanilang gagawin sa ngayon. Huwag din daw kakalimutan ni Go na ang priority nila ay ang matulungan ang elder. Napatigil si Lee sa kanilang paglalakad at napatanong naman si Go kung bakit sila tumigil. Natuwa si Lee at napasabing hindi na daw nila kailangan pa maghirap sa kanilang paghahanap. Makikitang naglalakad si Chung Myung sa kanilang harapan at ito ay naggagala. Nagmamasid si Chung Myung ng paligid at natutuwa ito sa panahon. Habang naglalakad si Chung Myung, may tumawag sa kanya at ito ay si Lee.
Nagpakilala ito at sinabing natutuwa siya na may nakilala siyang taga Mount Hua sect. Sinabi din niya na siya ay nagmula sa Southern Edge sect at isa siyang second-class disciple. Kilala naman natin si Chung Myung na walang pake sa halos lahat ng bagay at nagsabi lang ito ng hello. Tinanong ni Lee kung saan daw papunta si Chung Myung, sumagot naman ito na kay Elder Huang siya pupunta. Aalamin daw ni Chung Myung kung ano na ang kalagayan ni Elder Huang. Pinagmamasdan ni Lee si Chung Myung at ang kapal daw mukha nito. Imposible daw na magamot ng isang bata na katulad ni Chung Myung si Elder Huang. Sinabi ni Lee kay Chung Myung na pwede daw ba niya ito makausap kung hindi siya busy. Pumayag naman si Chung Myung at sinabi ni Lee na nakasanayan daw ng Southern Edge sect at ng Mount Hua sect ang mag-sparring. Nagulat din si Chung Myung nang malaman niya na may conference na nagaganap sa pagitan ng Mount Hua sect at Southern Edge sect. Ito ay ang paglalaban ng magkabilang sektor sa pamamagitan ng sparring. Naisip ni Lee na kung napanood lang daw ni Chung Myung ang conference noon, hindi siya nito babastusin. Sinabi ni Lee kay Chung Myung na ang experience sa isang sparring ay makakatulong para sa training. Pagbibigyan daw ba siya ni Chung Myung para ma-experience niya ang swordmanship ng Mount Hua sect? Naisip ni Lee na hindi papayag si Chung Myung sa kanyang kagustuhan. Alam daw niya na naiisip na ni Chung Myung na hindi niya kaya si Lee. Ngunit, alam natin na makulit at mayabang si Chung Myung. Sinabi ni Chung Myung na kung gusto daw ba ng laban ni Lee. Sinabi naman ni Lee na hindi ito laban. Ang gusto daw niya ay sparring para may matutunan ang bawat isa sa sword technique. Sinabi naman ni Chung Myung na huwag na daw ito magsinungaling pa dahil alam niya ang ibig sabihin ni Lee. Pumapayag naman daw at hindi tumatanggi si Chung Myung sa kahit anong laban. Ngunit may isa daw problema. Dapat daw hindi magsisisi si Lee sa kanyang kagustuhan na labanan si Chung Myung. Makikitang maangin ang paligid at madaming dahon ang lumilipad. Hindi na nagsalita si Lee at hindi na sumagot sa mga sinabi ni Chung Myung. Itinanong na lang ni Lee kung ano ang monastic name ni Chung Myung. Sinabi naman ni Chung Myung na wala at ang pangalan lang talaga niya ay Chung Myung. Sinabi ni Lee na makinig daw ito sa kanyang mga sasabihin. Bibigyan daw niya ng advice si Chung Myung dahil isang bata ito. Kung sa tingin daw nito hindi mali ang ginagawa niya, hindi naman daw iyon ang sukatan ng mga bagay-bagay sa mundo. Sinabi din ni Lee na bumalik na lang daw si Chung Myung sa Mount Hua sect bago pa magkaroon ng malaking gulo. May sasabihin pa sana si Lee, ngunit pinatigil siya ni Chung Myung. Sinabi ni Chung Myung na kung mag-uusap daw ba o maglalaban ang kanilang gagawin dahil puro daldal si Lee. Nap-icon si Go sa ugaling ipinapakita ni Chung Myung. Pinakalma naman ni Lee si Go. Hindi daw handa ang mentalidad ni Lee sa kay-abangan ni Chung Myung. Nap-icon din pala si Lee at gustong-gusto niya nang bugbugin si Chung Myung. Hindi daw magpipigil si Lee at ilalabas niya na ang lahat. Sisimulan na ni Lee ang laban. Sumigaw ito at sinabi niya na siya daw si Lee at humihiling siya ng laban mula kay Chung Myung. Ngunit pinigilan naman ito agad ni Chung Myung. Wala daw siyang espada at gusto niyang hiramin ang dala-dalang espada ni Go. Nagulat si Lee at Go sa sinabi ni Chung Myung dahil hindi ito gawain ng isang estudyante sa kilalang sektor. Sinabi naman ni Chung Myung na hindi naman niya naisip na mapapalaban siya. Kung ayaw daw nila magpahiram ng espada, kukuha na lang si Chung Myung ng kahit anong gamit para may sandata siya. Sinabi ni Lee na pahiramin na daw ito ni Go. Kaysa daw magkaroon ng balita na tinakat ng Southern Edge ang isang bata sa Mount Hua sect na walang espada. Habang naghahanap si Chung Myung ng gamit, tinawag siya ni Go. Makikitang may mahuhulog na espada sa kanya mula sa itaas. Nasalo ito ni Chung Myung at siya ay nagpasalamat. Sinabi ni Chung Myung kung pwede na daw ba sila magsimula. Hindi na din daw niya kailangan pa ilabas ang talam ng espada dahil hindi naman sila magpapatayan. Huminga ng malalim si Lee at naghahanda na ito. Kapag nakakausap daw ni Lee si Chung Myung, nasa Syra ang plano niya dahil din sa kayabangan at kakulaitan nito.
Pakiramdam din daw ni Lee na hindi makikinig si Chung Myung sa kanya. Kitang-kita sa mukha ni Lee ang galit at sinabi nito na hinding-hindi siya magbibigay ng awa kay Chung Myung. Nagyabang na naman si Chung Myung at sinabi nito na tumigil na si Lee sa pagsasalita at sumugod na ito agad sa kanya. Makikitang maghahanda na si Lee para sa kanyang atake. Itinaas niya na ang kanyang espada, at nagpakita na ng technique pose. Tumapag ng madiin si Lee sa lapag at makikitang nadurudge ito. Hindi na nagdalawang isip si Lee at sumugod ng napakabilis kay Chung Myung. Makikita naman ang mukha ni Chung Myung at parang hindi ito nab-i-believe sa ginawa ni Lee. Umatake si Lee, ngunit nasalag naman ito agad ni Chung Myung. Makikitang humadya silang dalawa sa sagupaan na nangyar. Sumugod ulit si Lee at talagang makikitang seryoso ito. Ngunit nakakasabay pa din naman si Chung Myung at nasasalag niya ang mga atake ni Lee. Tuloy-tuloy ang kanilang laban at maririnig ang ingay nito sa buong lugar. Habang nanonood si Go, napasabi siya na galit daw si Lee. Hindi din daw nito tinatapos agad ang laban. Nab-i-believe naman din daw siya kay Chung Myung dahil nagawa nitong inisin si Lee. Ngunit, maling tao daw ang napili ni Chung Myung para galitin at asarin. Mukha lang daw na nakakasabay si Chung Myung pero alam daw niya na nahihirapan na ito. Naisip ni Go na madali lang naman daw matatalo ni Lee si Chung Myung pero pinagbibigyan lang niya ito. Hindi din daw pinapatamaan ni Lee si Chung Myung para turuan ito ng leksyon. Napasabi na lang Go na mabait daw si Lee dahil ginagawa niya ito sa isang arroganting bata. Sana lang daw hindi masobrahan si Lee. Makikitang sunod-sunod pa din talaga ang atake ni Lee, habang si Chung Myung ay puro salag lang. Habang sila ay naglalaban, napalayo na ang kanilang distansya sa isa't isa. Naisip ni Lee na nasalag na naman daw ni Chung Myung ang kanyang atake. Nakakasalag si Chung Myung kahit mabigat at mabagal ang espada niya. Naalala at naisip ni Lee ang unang pag-atake niya kay Chung Myung. Nakapasalag daw agad si Chung Myung at nabasa agad nito ang kanyang galaw. Napapaisip siya kung paano ito nagagawa ni Chung Myung kahit hindi naman nito nababasa ang utak niya. Kahit hindi daw maliitin ni Lee si Chung Myung, ramdam daw niya na 15 years old pa lang si Chung Myung. Napapabilib na siya nito at halos kasing edad daw ni Chung Myung ang kanyang kapatid. Naisip ni Lee ang isa pang galaw na kanyang gagawin. Sumugod ito at napasabi siya na ay try daw ni Chung Myung na salagin ang susunod niyang atake. Makikitang nag-iba ng stand si Chung Myung para masabayan ang atake ni Lee. Mabilis ang reaction time niya at nasalag niya nga ang atake ni Lee. Gulat na gulat si Lee dahil lahat talaga ng atake niya ay nababasa at nasasalag ni Chung Myung. Tumalon papalayo si Chung Myung para makadistansya kay Lee. Nabigla si Lee dahil isa siya sa may pinakamagaling na swordmanship sa Southern Edge Sect. Galit na si Lee dahil pinaglalaroan lang siya ni Chung Myung kahit bata pa ito. Nagulat si Chung Myung nang may lumabas na blue aura sa katawan ni Lee. Lumalakas na ang hangin sa paligid ni Lee. Makikita na galit na si Lee at may ipapakita itong malakas na teknik. Hindi naman gumagalaw si Chung Myung sa ipinapakita ni Lee at nakatayo lang ito. Ginamit na ni Lee ang kanyang teknik, ito ang teknik na kayang humiwa ng mundo. Ang 36 na Movement World Sword Technique, One World for All. Sumugod na si Lee at napasigaw si Go na tumigil at kumalma daw ito sa kanyang gagawin. Napatigil at kumalma din naman agad si Lee nang marinig niya ang sigaw ni Go. Makikitang hindi naman tumama ang atakeng ginagawa ni Lee kay Chung Myung. Pareho lang silang nakatayo at nagkatitigan. Naisip ni Lee na muntik niya nang maibigay ang buong puwersa at atake niya kay Chung Myung. Nang biglang, tumalsik si Chung Myung. Sobrang layo ng talsik nito na ikinagulat ni Lee. Umabot si Chung Myung sa kabilang gate at tumama ito. Makikitang may mga dugo din na lumabas sa bibig niya nang dahil sa lakas ng kanyang talsik. Nagulat si Lee at Go sa nangyari. Hindi naman tumama ang atake ni Lee, ngunit bakit tumalsik si Chung Myung nang ganon kalayo?
Ito ay naging palaisipan sa kanila. Makikitang puro dugo na si Chung Myung at wala na itong malay. Hindi agad makapag-react si Lee dahil na din sa gulat niya. Napasigaw na lang din si Go sa nangyari. Napasabi si Go na kung ano daw ang ginawa ni Lee kay Chung Myung. Ngunit hindi din maipaliwanag ni Lee ang mga nangyari. Nag-aalala ng sobra si Go at nilapitan niya agad si Chung Myung para i-check ito. Nakakasigurado naman daw si Lee na naalis niya agad ang chi sa kanyang espada. Hindi naman daw niya matamaan ito noong umaatake siya ng tunay, pero biglang tumalsik si Chung Myung kahit hindi naman talaga ito nataman at walang chi ang atake. Habang nag-iisip si Lee at Go sa nangyari, may dugong bigla na lang bumulwak sa bibig ni Chung Myung. Gulat na gulat si Go dahil hindi niya alam ang nangyayari. Napasigaw na lang siya at napasabi na kung ano daw ba ang dapat nilang gawin. Namutla naman sa takot si Lee dahil siya daw talaga ang mali sa nangyari kahit sino pa daw ang makakita nito. Nang biglang, may nagsalita sa kanilang likuran at ito ay si John Gui. Sumigaw ito at galit na sinabi kung ano daw ang nangyayari. Sa susunod na panel, may doktor na nag-check kay Chung Myung at sinabi nito na seryoso ang lagay niya. Nasira daw ang loob ng katawan ni Chung Myung at kailangan ito agad magamot. Agad-agad naman nilang binuhat si Chung Myung dahil gagamutan na nila ito. Natulala na lang si Lee sa kanyang nagawa. Wala na daw siyang mereresan pa sa nangyari. Hindi na din daw siya mailigtas sa nagawa niya kahit pa daw ang pinakamataas na rank sa isang military ito. Sinabi ni John Gui kay Lee na sikat silang sektor pero gumamit ito ng malakas na teknik sa isang bata. Para sa kanya daw mabubuti at gumagawa ng tama ang Southern Edge sect. Ngunit iba daw ang nangyari ngayon at nakita talaga ito ng kanyang dalawang mata. Hinding-hindi daw malilimutan ni John Gui ang pangyayaring ito. Galit at sinabihan ni John Gui si Lee na lumayas na ito. Habang sila ay nag-uusap, may nagsalita sa likod ni Lee at ito ay si Moksong. Sinabi ni Moksong kung ano daw ang problema. Ngunit nalaman naman din niya agad ang nangyari nang makita niya ang madaming dugo sa lapag, pati na din ang bakas ng sira sa gate. Nagalit si Moksong kay Lee nang dahil sa ginawa nito. Sinabi ni Moksong kay John Gui na siguro daw may nangyaring aksidente. Nagalit naman agad si John Gui. Muntik na daw mamatay ang taong gumagamot sa kanyang ama. Ang aksidente daw ay hindi sinasadya ng tao. Sumagot naman si Lee at sinabing hindi naman daw niya ginamit ang kanyang chi sa laban. Sinabi naman ni John Gui na hindi lang iyon ang problema. Ang problema din daw dito ay ang pagsisimula ni Lee ng laban sa Mount Wasek. Ang sword duel din daw ay dapat ginagawa ng halos magkapareho ng lakas. Ngunit si Lee daw ay lumaban sa isang bata na halos kalahati lang ng edad nito. Napasabi na lang din si John Gui na kung bakit ganon daw ba ang gawain ng Southern Edge sect. Wala na daw siyang masasabi pa at inutusan niya si Moksong na lumayas kasama sila Lee. Ito ay utos mula kay John Gui bilang Master of the Yuna Merchant Guild dahil wala pa si Elder Huang at siya muna ang pumalit sa pwesto. Tuluyan nang umalis si John Gui at iniwan niya na sila Moksong. Sinabi ni Moksong na babalik siya sa temple kasama ni Go. May iwan daw si Lee sa Yuna Merchant Guild para bumawi at makuha ang kapatawaran ni John Gui. Sumang-ayon naman din si Lee sa utos at sinabi ni Moksong. Sa susunod na panel, makikitang nag-uusap ang isang lalaki at si John Gui sa kalagayan ni Chung Myung. Nagamot naman na daw si Chung Myung pero hindi pa alam ang pag-recovery nito. Nakahinga naman ng maluwag si John Gui nang malaman niya na hindi na nasa malalang kalagayan si Chung Myung. Madyay gising daw si Chung Myung sa loob ng 2 or 3 days. Sinabi ni Lee na sana wag daw lumala ang lagay ng kanyang ama habang nagpapahinga si Chung Myung. Siya lang din daw kasi ang nakapag-improve sa kalagayan ng kanyang ama na si Elder Huang. Si Chung Myung lang din daw siguro ang makakaligtas sa kanya. Ngunit ang lakas daw ng loob ng Southern Edge sect na gawin ito. Hindi naman daw nila gagawin ito kung may respeto sila sa Yuna Merchant Guild. Masyado na daw naging arrogant ang Southern Edge sect.
Sinabi ng lalaki kay John Wei kung kaya daw bagamutin ni Chung Myung si Elder Huang. Hindi pa daw kasi siya nagtitiwala dito. Sinabi naman ni John Wei na wala sa kanyang mga doktor ang nakaalam ng sakit ng kanyang ama. Si Chung Myung lang daw ang nakapagsabi ng sintomas ng sakit ni Elder Huang kahit hindi pa sila nagkikita. Mapapansin din naman daw na nag-improve ang kalagayan ni Elder Huang. Si Chung Myung daw ay hulog ng langit. Inutusan ni John Wei ang lalaki na gawin ang lahat para makarecover si Chung Myung. Sa susunod na panel, makikitang gabi na. May nagbukas ng pinto ng kwarto, at naglakad ito papasok. Makikitang isa itong tao na nakahod at may binabalak siya kay Chung Myung. Sinabi nito na wala naman daw siyang galit kay Chung Myung. Ito lang daw ang bawi na magagawa niya dahil humahad lang si Chung Myung sa kagustuhan niya. Ginamitan niya ito ng teknik at tutusukan dapat niya si Chung Myung, nang biglang magising ito at nakailag sa atakeng gagawin sa kanya. Napangiti si Chung Myung at hinawakan agad ang braso ng taong gustong manakit sa kanya. Natuwa at masayang sinabi ni Chung Myung na nahuli niya na ang may sala. At dito nagtapos ang pang-15 na parte. Magsisimula ang part 16 ng kwento sa pagkahuli ni Chung Myung sa isang taong gustong manakit sa kanya. Nagalit ang lalaki at aatakihin nito si Chung Myung. Ngunit, nakatumblang naman agad si Chung Myung at nakailag siya sa atakeng ginawa ng lalaki. Tumingin si Chung Myung sa lalaki para makapag-react agad siya sa gagawin nito. Makikitang gumamit pa din ng teknik ang lalaki at aatake ito ulit kay Chung Myung. Nakatumblang naman ulit agad si Chung Myung at nakailag ulit ito. Habang nasa ere si Chung Myung, aatake ulit ang lalaki dahil alam niyang mahihirapan si Chung Myung makailag dito. Ngunit, madali pa din nasalag ni Chung Myung ang atakeng ito nang dahil sa kanyang pagsipa. Sinabi ni Chung Myung na hindi daw naiintindihan ng lalaki ang nangyayari. Nang biglang makikitang may mga tao sa labas ng pinto at isa dito si John Wei. Ang lalaki ay nahuli sa patibong na ginawa ni Chung Myung. Sinabi naman ni John Wei na ano daw ang ginagawa ni Jaban. Ang pangalan ng lalaki ay Jaban at siya ay gulat na gulat sa nangyayari. Sinabi ni Chung Myung kay John Wei na tama ang hinala niya na lalabas ang may sala. Sinabi naman ni John Wei na noong una nagdadalawang isip siya sa plano ni Chung Myung pero maganda naman daw ang kinalabasan nito. Ang general daw ang huling inaasahan ni John Wei na gagawa ng kasamaan na ito. Sinabi naman ni Jaban na bakit daw siya ang pinaghihinalaan nila. Sinabi naman ni Chung Myung na hindi siya ang pinaghinalaan nila. Wala naman daw siyang pinaghihinalaan na tao, ngunit kapag nagpanggap daw na may sakit si Chung Myung, sigurado siya na lalabas ang may sala. Si Chung Myung lang daw ang may kaya na pagalingin si Elder Huang kaya siguradong may balak sa kanya ang taong gumawa ng sakit nito. Maaari din daw isisi ng may sala sa Southern Edge Sect ang pagkamatay ni Chung Myung kapag nagawa nito ang plano ng maayos. Sinabi naman ni Jaban na nakipagtulungan daw ba si Chung Myung sa Southern Egde Sect. Sinabi naman ni Chung Myung na hindi at swerte na lang siya may nag-aya sa kanya makipag-sparring. Tinanong din ni Jaban ang mga injuries at sugat ni Chung Myung kung paano agad ito gumaling. Sinabi naman ni Chung Myung na kaya niyang lokohin ang mga doktor at kasama talaga din sa plano ang pagkatalo niya sa laban nila ni Lee. Ang dami daw ng tanong ni Jaban pero hindi daw iyon ang importante sa ngayon. Ang importante daw ay ang pagkahulag ni Jaban sa trap na ginawa ni Chung Myung. Nalaman na daw nila kung sino ang may sala sa sakit ni Elder Huang. Tumawa naman ng malakas si Jaban nang dahil sa mga sinabi ni Chung Myung. Makikitang nakatitig lang sila John Wei at Chung Myung habang iniintay nila matapos ang tawa nito. Sumigaw si Jaban at sinabi nito na gusto niya lang saktan si Chung Myung pero hindi siya ang gumawa ng sakit ni Elder Huang. Huwag daw maniwala si John Wei sa mga pinagsisasabi ni Chung Myung sa kanya. Hinding-hindi daw niya mapapatay si Elder Huang dahil napakalaki ng naitulong nito sa kanya.
Ito din daw ang dahilan kung bakit hindi pinaghinalan ni John Gui si Jaban na isa ito sa mga may kasalanan sa sakit ni Elder Huang. Nagpapaliwanag pa din si Jaban at gusto niyang kumbansihin si John Gui na mabuting tao siya. Di daw magamot ng mga magagaling na doktor si Elder Huang kaya wag daw maniwala sa isang bata lang. Sinabi naman ni John Gui na bakit niya pa kailangan saktan si Chung Myung, pwede naman daw silang mag-usap ng maayos. Sinabi naman ni Jaban na hindi na daw makikinig si John Gui sa kanya dahil napaikot na ito ni Chung Myung. Ang solusyon lang daw para maibalik niya ang dating John Gui ay ang pagkamatay ni Chung Myung. Nainip naman na si Chung Myung at inasar niya si Jaban. Sinabi ni Chung Myung na gaano katagal pa daw ba magbibigay ng rason si Jaban. Makikitang naglakad si Chung Myung. Ang mga kamay din niya ay may kulay blue na chi. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Chung Myung at umatake ito kay Jaban. Makikitang hindi ito inaasahan ni Jaban at nagulat ito sa nangyayari. Ngunit nasalag naman din niya agad ang atakeng ginawa ni Chung Myung sa kanya. Makikitang ang kamay ni Chung Myung ay may kumakalat na pula. Napaluhod si Chung Myung dahil kumalat ito ng mabilis at naging kulay pula na ang buong kamay niya. Sinabi naman ni Chung Myung sa lahat na makinig daw ito sa kanyang mga sasabihin. Ipinakita niya ang kanyang kamay sa kanila at ito ay katulad ng sakit ni Elder Huang. Nagulat si John Gui nang makita niya ito at hindi siya makapaniwala. Sinabi ni Chung Myung na isa itong Red Demon Hand at nakakamatay ito sa loob ng isang araw lang kapag malakas ang user. Ngunit hindi naman daw malakas na user si Jaban pero nakakamatay pa din ang teknik na ito. Mas madali din daw magagamit ng mga katulad ni Jaban ang teknik na ito sa mga matatandang tao na. Wala naman din daw ibang mas malapit pa kay Elder Huang kaya si Jaban talaga ang naiisip ni Chung Myung na may sala. Sumigaw si John Gui at inutusan niya ang kanyang mga alagad na hulihin si Jaban. Maaari daw din patayin ng kanyang mga alagad si Jaban kapag pumalag pa ito. Na bad trip at nagalit si Jaban dahil malapit na daw niya maabot ang kanyang goal. Ngunit sinira ng isang bata ang lahat ng plano niya. Isang bata lang daw pala ang haadlang sa mga kagustuhan niyang mangyar. Sa kabilang banda, makikita natin si Lee na nakaupo sa isang hagdan. Naaalala niya ang sinabi sa kanya ni Maksung tungkol sa kanyang pagbawi. Ito daw ang naging punishment niya sa mga kamalian niyang nagawa. Habang siya ay nag-iisip, may makikitang usok mula sa temple. Napatingin si Lee sa usok at napaisip kung ano nangyayari sa temple. Sa susunod na panel, makikita natin na sira-sira na ang pader. Ang ataking Samaire sa pader ay kagagawan ni Jaban. Ngunit nasalag naman ito ni Chung Myung at nailigtas din niya sila John Gui. Sinabi ni Chung Myung na nalaman na nila halos lahat at kailangan nila si Jaban na umamin pa. Ngayon daw ay gusto na lang ni Chung Myung na bagbogan si Jaban para matapos na ang lahat. Sinabi naman ni Jaban na napakayabang daw ni Chung Myung dahil isa lang naman itong bata. Hindi daw siya kakayanin ni Chung Myung kapag ginamit niya na ang full power ng Red Demon Hand. Ngunit sinabi naman ni Chung Myung na hindi naman daw siya ang lalaban kay Jaban. Makikitang tumingin si Chung Myung sa likod nila. Napatingin din si John Gui at sinabi ni Chung Myung na dumating na ang magliligtas sa kanila. Makikitang ang tagapagligtas na sinasabi ni Chung Myung ay si Lee. Dumating na daw ang hero ng Southern Edge Sect at siya ang tatalo sa demonyo. Sinabi ni Chung Myung kay Lee na siya ang lalaban para sa kanila ngunit hindi naman alam ni Lee ang nangyayari. Napatanong si Lee na kung bakit daw siya dahil kaka-rating niya lang sa pang-YR. Tumuro naman si Chung Myung gamit ang nguso nito na parang Pilipino para sabihan si Lee na tumingin kay John Gui. Makikitang galit ang mukha ni John Gui at parang inuutusan niya si Lee na patunayan ang sarili. Naintindihan naman agad ni Lee ang ipinapahiwatig ni Chung Mainong at John Gui sa kanya. Sinabi ni Lee na ito na daw ang perfect time para makabawi siya sa ginawa niyang pagkakamali. Kung ito na daw ang pagkakataon gagawin niya ang lahat. Makikitang nilabas na ni Lee ang kanyang espada para sa kanyang pag-atake.
Sumugod agad si Lee at hindi na ito nagdalawang isip pa dahil ito na ang iniintay niyang pagkakataon. Sinabi ni Lee na tatalunan daw ng Southern Edge ang demonyong si Jaban. Makikitang nakangiti naman si Chung Myung dahil nakatulong din siya kay Lee. Naglaban na si Jaban at Lee, ipinagkatiwala na nila ito kay Lee dahil malakas naman ito. Sinabi ni Chung Myung na nasolve na nila ang isa nilang problema ngunit hindi pa din ito tapos. Disciple naman daw si Lee ng malakas na sektor kaya hindi ito matatalo ng isang katulad lang ni Jaban. Hindi daw nagsisinungaling si Chung Myung na marunong si Jaban gumamit ng Red Demon Hand. Ngunit pinalala niya lang daw talaga ang epekto sa kanyang kamay para makita at malaman ito nila John Gui. Nagulat at hindi makapaniwala si John Gui nang ipakita ni Chung Myung ang biglang paggaling ng kanyang kamay. Tinanong ni John Gui si Chung Myung kung isang Daoist daw ba ito. Sinabi naman ni Chung Myung na oo at siya daw ang pinaka may malaking experience na Daoist. Umupo na si Chung Myung sa hagdan sa labas. Inaantok at gusto na magpahinga ni Chung Myung. Sinabi ni Chung Myung na lagpas isang oras na ang laban ni Lee at Jaban. Mas maganda daw siguro kung siya na ang bumugbog kay Jaban. Nang biglang sumigaw at bumagsak si Jaban. Makikitang pagod at madaming galos sa katawan si Lee. Hinihingal at pagod na din siya. Sinabi niya kay John Gui at Chung Myung na natalo niya na ang kalaban. Sinabi naman ni John Gui na hinding-hindi daw niya makakalimutan ang tulong na ginawa ng Southern Edge Sect. Nagpasalamat naman agad si Lee at tuluyan na siyang nagpahinga. Naisip ni Chung Myung na buti naman na natapos na dahil kanina pa siya nag-iintay. Naisip naman ni John Gui na hindi daw niya maipaliwanag ang lahat ng nangyayari. Sa loob lang ng 2 araw, nasolve agad ni Chung Myung ang mga problema nila. May kakaibang taglay daw si Chung Myung. Tinanong ni John Gui si Chung Myung kung bakit gustong patayin ni Jaban si Elder Huang. Ano daw ang naiisip ni Chung Myung sa problemang ito? May mga idea daw dapat si Chung Myung tungkol dito dahil alam niya ang gagawing plano. Ngunit sinabi naman ni Chung Myung na wala siyang alam. Ginawa lang daw naman niya iyon dahil siya ang taga-solve ng problema at siya ang kukuha ng malaking reward. Ang kapal ng mukha ni Chung Myung at sinabing ihanda na daw din ni John Gui ang reward na ibibigay nito sa kanya. Sinabi naman ni John Gui na may isa pang nakakalimutan si Chung Myung. Hindi pa daw tapos ang kanilang problema. Hindi pa daw gumagaling ang kanyang ama na si Elder Huang. Sinabi naman ni Chung Myung na kayang-kaya daw niya ito. Natuwa naman si John Gui at sinabing gagawin niya ang lahat para suportahan ang Mount Wasek kahit pa bumagsak ang Yuna Merchant Guild. Nagulat naman si Chung Myung sa sinabi ni John Gui. Sinabi naman ni John Gui na ginagawa lang daw niya ang trabaho niya at kung ano ang nararapat. Sumigaw si Chung Myung at sinabing bakit daw Mount Wasek ang bibigyan ng reward, dapat siya lang daw. Hindi makapaniwala si John Gui sa mga pinagsasabi ni Chung Myung at alam naman natin kung ano talaga ang ugali nito. Sa susunod na panel, makikita natin na nakaupo si Chung Myung sa harapan ni Elder Huang. Hindi naman daw siya nahirapan sa mga ginawa niya. Ngunit hindi daw siya confident sa paggamot kay Elder Huang. Nagpapanggap lang daw siyang kaya niya talaga pero hindi daw sure kung magagamot niya talaga ito. Bata lang daw kasi siya at hindi siya katulad noon na isang Plum Blossom Sword Saint. Kapag nagkamali daw si Chung Myung, maaaring mamatay si Elder Huang. Ngunit wala naman daw nakakaalam hanggat hindi pa niya ito nasusubukan. Ginamitan na ni Chung Myung ng chi ang braso ni Elder Huang. Makikita natin na ang chi niya ay nakapasok na sa katawan nito. Nakita na ng chi ni Chung Myung ang demonic chi. Punong-puno na ang katawan ni Elder Huang nito. Susubukan daw ni Chung Myung na labanan ang mga ito gamit ang kanyang sariling chi. Gagawin naman daw niya ang lahat ng kanyang makakaya. Makikitang nawawala na ang demonic chi sa braso ni Elder Huang. Patuloy na iniipon ni Chung Myung ang kanyang purest chi para matalo ang demonic chi sa loob ng katawan ni Elder Huang. Ngunit hindi na daw ito laban ng purest chi at demonic chi, ito ay laban ni Elder Huang kung kaya niya pa mabuhay.
Habang lumabalab ang chi ni Chungyung, napansin niya na lumalayo sa kanya ang demonic chi. Minulat ni Chungyung ang kanyang mga mata para tignan ang kalagayan ni Elder Huang. Nang biglang, bumukol ng malaki ang ulo ni Elder Huang dahil pumunta ang halos lahat ng demonic chi dito. Kailangan ni Chungyung na mas maging maingat dahil bawal niya labanan ang demonic chi sa utak ni Elder Huang. Nalilito na si Chungyung sa kanyang gagawin dahil bawal siya umatake. Nilagay ni Chungyung ang kanyang kamay sa noo ni Elder Huang para makatakbo ang mga demonic chi. Ipinasa ni Chungyung ang demonic chi sa kanyang katawan para makaligtas si Elder Huang sa pagkamatay. At dito nagtapos ang pang-labing-anim na parte. Magsisimula ang part 17 ng kwento sa patuloy na pagkalat ng demonic chi sa katawan ni Chungyung. Makikitang hirap na si Chungyung sa kanyang nararanasan ngayon. Pinipilit na lang ni Chungyung na labanan ang sakit ngunit makikita pa din na malakas ang demonic chi na ito. Wala nang masyadong magawa si Chungyung at napapasigaw na lang ito nang dahil sa patuloy na pagkalat ng demonic chi sa kanyang katawan. Napaluhod na si Chungyung at naghihingalo na ito. Ngunit alam naman natin na palaban talaga si Chungyung. Hinding-hindi daw siya mahihimatay ng dahil lang sa demonic chi. Siya daw ang Plum Blossom Sword Saint kaya hinding-hindi siya matatalo at ibubuhos niya ang lahat para lang malabanan ito. Makikitang nahihilo na si Chungyung at malapit na siyang mawalan ng malay. Pulang-pula na ang buong ulo ni Chungyung at puro ugat na din ang kanyang mata. Sinabi ni Chungyung na kailangan daw niyang ayusin agad ito. Mamamatay siya ng tuluyan kapag nawalan siya ng malay. Bata pa daw ang kanyang katawan kaya sigurado daw siya na hindi na ito magtatagal. Ginamit na ni Chungyung ang kanyang chi. Kailangan na daw tapusin agad ito ni Chungyung. Sobrang daming nag-aabang na demonic chi ang gustong pumalag kay Chungyung. Nagsimula nang umatake ang mga demonic chi na itsurang ahas. Mabilis naman ang chi ni Chungyung kaya nakailag ito agad. Makikitang tinapakan nito ang ahas na tumuklo sa kanya. Ginamit ni Chungyung ang ahas na ito na parang hagdan paakyat. Gustong unahin ni Chungyung ang mga nasa taas na ahas para mas mabilis niya agad matapos ito. Sa isang hiwa lang ni Chungyung, makikitang nahati agad ang ahas sa gitna. Ngunit biglang may mabilis na isang ahas ang umatake sa kanya. Nakiin nito si Chungyung at napunta siya sa bibig nito. Ngunit alam naman natin na hindi agad-agad nagpapatalo ang ating bida. Napatay ni Chungyung ito nang walang kahirap-hirap at makikitang wasak ang buong ahas. May napansin na kakaiba si Chungyung. Hindi daw niya alam kung ano ang nangyayari. Ang mga demonic chi na ahas ay bigla-bigla na lang nag-iba ang galaw. Sila daw ay naging mas agresibo at sobrang bilis na ng mga ito. Patuloy pa din ang kanilang paglalaban. Nahihirapan na si Chungyung na makapag-react sa atake ng mga demonic chi. Napakabilis na ng mga ito at nahihirapan na si Chungyung na masabayan sila. Patuloy ang pagpatay ni Chungyung sa mga ahas ngunit parang hindi sila nauubos. May bagong napansin na naman si Chungyung sa mga ito. Ang mga demonic chi na nilalabanan niya ngayon ay kakaiba. Hindi daw ito katulad ng demonic chi na nasa katawan ni Elder Huang. Wala na daw matakbuhan ang mga ito kaya binibigay na ng demonic chi ang lahat para lang matalo si Chungyung. Nararamdaman na din daw ni Chungyung ang pagod dahil hindi siya nakapag-ipon ng madaming chi. Kapag nagpatuloy pa ito, matutuluyan ng masakop ng demonic chi ang katawan ni Chungyung. Nakailag ulit si Chungyung sa atake ng isang malaking ahas. Nang biglang, hindi napansin ni Chungyung ang isa pang aatake sa kanya. Napasigaw sa sakit si Chungyung nang makagat siya nito. Makikitang hindi siya binibitawan ng ahas at patuloy ito sa paggalaw. Nagagalaw pa ni Chungyung ang kanyang kamay na espada at sasaksakin niya na ito. Nang biglang, nahulog ang kanyang espada. Ang dahilan pala nito ay ang pagkagat ng isang pang-ahas sa kanyang braso. Hindi na makagalaw si Chungyung dahil napagtutulungan na ito. Pinupuluputan na siya ng mga ahas at hirap na siya sa kanyang sitwasyon.
Napakadaming ahas ang nagtutulungan para lang matalo nila si Chung Myung. Wala na daw maisip na paraan pa si Chung Myung. Napapikit na lang ito at siya ay nag-isip. Napasabi siya na kailangan niya nang gawin ang isang bagay. Ayaw daw niya sana gamitin ito kung maaari. Masisira ang kanyang katawan kapag nagkamali daw siya sa kanyang gagawin. Ngunit wala nang choice si Chung Myung at ito na ang huling solusyon. Isa lang naman daw ang kailangan gawin para mapalabas na ang lahat ng demonic chi sa kanyang katawan. Kailangan lang daw ni Chung Myung na ikalat ang kanyang chi na galing sa kanyang dantian papunta sa kanyang katawan. Makikitang natatakot ang mga ahas sa chi na kumakalat sa katawan ni Chung Myung. Napaalis na din ni Chung Myung ang mga ahas na pumupulupot sa kanya. Hanggang sa mas lumakas ang chi na inilalabas ni Chung Myung at tuluyang napatay ang mga ahas na nakapaligid sa kanya. Pinasabog ni Chung Myung ang buong chi at ang demonic chi. Makikitang nagsasabugan na ang mga chi sa kanyang katawan. Tumitirik na din ang mga ni Chung Myung sa sakit. Sumisigaw na siya ng sobrang lakas at hirap na din siya. Nawawasak na ang katawan ni Chung Myung. Makikitang nawawala na ang mga pula at napapalitan ito ng chi ni Chung Myung. Hanggang sa tuluyan nang naglaho ang demonic chi sa kanyang katawan. Bumagsak si Chung Myung mula sa kanyang paglutang. Umuusok ang katawan niya ng sobra nang dahil na din sa paggamit ng chi. Pawis na pawis din si Chung Myung at pagod na pagod ito. Nakatulala lang siya at parang may malalim na iniisip. Nang biglang, napasigaw si Chung Myung at natauhan ito. Napakapit siya sa kanyang dibdib at hindi siya makapaniwala. Patuloy pa din ang malakas na paglabas ng usok sa katawan nito. Napasabi si Chung Myung na muntik na daw siyang mamatay. Hinding-hindi na daw niya gagawin at gagamitin ito sa susunod. Ang demonic chi daw na nakalaban niya ay hindi niya pa niya kaya ay handle dahil bata pa ang kanyang katawan at sinwert lang daw talaga siya. Makikitang nagmulat na ng mata si Elder Huang. Napansin naman agad din ito ni Chung Myung. Tumingin si Elder Huang kay Chung Myung. Tinanong niya kung sino daw ang batang nasa harapan niya. Sinabi ni Chung Myung na kung gising na daw ba talaga si Elder Huang. Hindi naman sumasagot si Elder Huang at nakatulala lang ito kay Chung Myung. Sinabi ni Chung Myung na siya daw ay isang siyan o spiritual immortal. Napasabi si Elder Huang na nasa impyerno na daw ata siya at tuluyan daw ata siyang namatay. Sa susunod na panel, ilang araw na din ang lumipas. Nakabalik na si Elder Huang ng tuluyan sa kanyang sarili. Naging maayos na din ulit ang buong Yuna Merchant Guild. Kung hindi dahil kay Chung Myung, tuluyan ang nanalo si Jabok at nakuha na siguro nito ang kayamanan ng buong Huang family. Napaamin din nila si Jabok na isa siyang anak ng isang merchant na rival noon ng Yuna Merchant Guild. Nagrorason pa si Jabok para maawa sila Elder Huang ngunit wala naman daw pake si Chung Myung sa mga sinasabi nito. Lahat naman daw ng tao ay may storya at rason ngunit kailangan mo pa din tanggapin ang punishment ng dahil sa kasalanan na iyong ginawa. Ang isang bagay lang na napapaisip si Chung Myung ay kung paano nakuha ni Jabok ang Red Demon Hand. Sinabi daw ni Jabok na nalaman niya ang teknik na ito sa natagpuan niyang patay na tao at sa nakakalat nitong libro. Ngunit alam naman natin na hindi agad-agad naniniwala si Chung Myung sa mga gantong kwento lang. Pero mas okay naman na daw kung totoo ang sinasabi ni Jabok dahil hindi niya na kailangan pang problemayan ang buong demon sect. Masaya na din naman daw si Chung Myung dahil tuluyan nang natapos ang kayang tungkulin dahil magaling na si Elder Huang at nalaman na din ang tunay na may sala. Nang dahil sa ginawang kabutihan ni Chung Myung, siya ay naging VIP ng buong Yuna Merchant Guild. Si Chung Myung ay naging sobrang importanteng tao kila Elder Huang. Makikitang napakataba na ni Chung Myung at masayang-masaya ito habang kumakain at nag-iinom. Patuloy pa din siya sa kanyang pagkain dahil alam naman natin kung gaano kakapal ang mukha ni Chung Myung. Habang siya ay masayang kumakain, maririnig na may nag-uusap sa labas. Binuksan ng nag-uusap ang pinto ng kwarto ni Chung Myung at sila pala ay si Elder Huang at John Wei.
Napatigil naman si Chung Myung sa kanyang pagkain dahil sa pagpunta ng mga ito. Tinanong ni Elder Wang kung tama daw ba na Chung Myung ang pagkakaalam niya sa pangalan nito. Sinabi naman ni Chung Myung na tama daw ito at nakita naman siya ni Elder Wang noong gumising siya. Naalala ni Chung Myung na sobrang dami niyang kinain at baka daw ito ang dahilan kaya hindi siya makilala. Naisip naman ni John Wei na baka yun din daw talaga ang dahilan dahil napakalakas kumain ni Chung Myung sa nakalipas na 3 araw. Tinanong ni Chung Myung kung ano daw ang pag-uusapan nila ni Elder Wang. Humingi naman agad ng tawad si Elder Wang dahil baka naging bastos daw siya sa harap ng pagkain ni Chung Myung. Ang rason daw talaga kaya pumunta si Elder Wang para kitain si Chung Myung ay dahil may mahalagang request ito sa kanya. At dito nagtapos ang pang-17 na parte. Magsisimula ang kwento ng part 18 sa patuloy na pag-uusap ni Chung Myung at ni Elder Wang. Lumuhad si Elder Wang at nagbow ito sa harap ni Chung Myung. Sinabi ni Elder Wang na si Chung Myung daw ang nagligtas ng buhay niya at hindi niya alam kung paano niya ito mababayaran. Sinabihan naman ni Chung Myung si Elder Wang na tumayo na ito. Narinig daw ni Elder Wang ang lahat ng kwento at ano daw ba ang magagawa niya para makabawi kay Chung Myung. Gustong-gusto ni Elder Wang na bumawi at sabihin daw ni Chung Myung kung anong gusto talaga nito. Sinabi naman ni Chung Myung na malalagot siya sa Mount Wasek kapag tumanggap siya ng pabuya mula kay Elder Wang. Hindi din daw siya nagpaalam sa Mount Wasek na pupunta siya sa Yuna Merchant Guild. Sobrang halaga daw ng buhay ni Elder Wang kaya hindi niya na nagawang pumunta pa sa Mount Wasek dahil sayang daw ang oras. Sinabi naman ni Elder Wang na mas lalo niyang kailangan magbigay ng reward at makabawi kay Chung Myung. Sinabi ni Chung Myung na mangako daw si Elder Wang na hindi ito magsusumbong sa Mount Wasek. May nilabas si Chung Myung na notebook mula sa kanyang damit. Ang librong ito ay isa sa mga accounts ng Mount Wasek. Sinabi ni Chung Myung na ito daw ay isang diary niya lang para maalala ang mga bagay-bagay dahil makakalimutin siya. Sa susunod na panel, makikitang maggagabi na. Sinabi ni Elder Wang kay John Wei na sobrang ganda daw ng kanyang katawan. Ang katawan din daw niya ay parang bamata ng 10 taon. Sinabi ni John Wei kay Elder Wang na may kakaiba daw na nangyari. Tinanong naman ni Elder Wang na ano daw ito. Hindi naman daw siguro kalagayan ni Elder Wang ang gustong pag-usapan ni John Wei dahil magaling naman na siya. Sabihin daw agad ni John Wei kung ano ang kailangan nito dahil mahalaga ang oras. Tinawag ni John Wei si Elder Wang bilang guild leader at hindi ama. Narinig daw ni John Wei na babawasan ni Elder Wang ang pagtulong sa Southern Edge Sect habang mas tataasan naman ang suporta sa Mount Wasek. Sinabi naman ni Elder Wang na totoo daw ito. Sinabi ni John Wei na malakas daw ang influence ng Southern Edge Sect kaya delikado na mas mataas ang suporta nila sa Mount Wasek. Alam naman daw ni John Wei na ang rason nito ay dahil sa pagligtas sa kanya ni Chung Myung. Ngunit grabe daw ang bawing ginagawa ni Elder Wang dahil nakapag-invest na sila sa Southern Edge Sect. Kung nakapagdesisyon na daw talaga si Elder Wang, maari daw ba nilang wag itigil ang connection sa Southern Edge Sect? Nag-iisip naman si Elder Wang sa sinabi ni John Wei sa kanya. Tinanong niya si John Wei kung ano ang trabaho ng merchant na katulad nila. Nagulat si John Wei at napaisip ito sa tanong ni Elder Wang. Napatagal ang kanyang sagot at napatigil din siya sa pagsasalita. Sumagot na si John Wei at sinabi niya na ang trabaho daw ng merchant ay ang magpatakbo at magpakalat ng business. Trabaho din daw nila ang makipag-ugnayan sa iba at makatulong sa buong mundo. Napabuga ng iniinom si Elder Wang nang marinig niya ang sagot ni John Wei. Makikitang tumatawa ito nang dahil sa kanyang mga narinig. Sinabi ni Elder Wang na magaling daw si John Wei sa pagsasalita at pagsagot. Ngunit hindi daw kailangan ni John Wei na sumagot ng matalonhaga sa harap ni Elder Wang. Ang trabaho daw talaga ng merchant ay ang kumita ng pera kahit na may malabag pang batas ito. Kung gusto mo umangat sa buhay kailangan mo ng pera, kung gusto mo makatulong sa iba kailangan mo pa din ng pera. Pagdating sa merchant,
Walang tama at mali sa pagkita ng pera. Ang kailangan lang nila isipin ay kung mapapaganda nito at mapapadali ang pagkita nila. Nagulat si John Gui sa mga sinabi ni Elder Huang. Tinanong nito na kung magbe-benefit daw ba sila sa Mount Wasek na palubog na. Sinabi ni Elder Huang na nakakalimutan ata ni John Gui ang dahilan kung paano nabuo ang Yuna Merchant Guild. Naalala naman ito agad ni John Gui kung paano sila naging pinakamagaling sa lahat. Nag-invest daw si Elder Huang noon sa isang bagay na hindi kilala at hindi pinapansin ng iba. Katulad din daw ito ng ibang mga merchant guilds at ibang sektor. Ito ang mga dahilan kung paano umangat ang Yuna Merchant Guild sa Shanxi. Ngunit sinabi pa din ni John Gui na wala siyang maisip na maaaring magbibigay sa kanila ng benefits mula sa Mount Wasek. Wala naman din daw siyang nakikitang investment na maganda sa kanila. Sinabi ni Elder Huang kay John Gui na nakita naman nito mismo ang kayang gawin ng Mount Wasek. Masyado daw kinukumpara ni John Gui ang Mount Wasek sa Southern Edge Sect. Ngunit kapag nagpatuloy ang pag-angat ng Mount Wasek at naabot nila ang expectation ni Elder Huang, napakalaki daw ng makukuha nilang benepisyo sa Mount Wasek. Ngunit sinabi ni John Gui na hindi pa din daw niya ito maintindihan. Kapag hindi daw umangat ang Mount Wasek, mas malaki naman daw ang mawawala sa kanila. Sinabi naman ni Elder Huang na hindi daw nag-iisip ng mabuti si John Gui. Ang mga merchant daw ay hindi lang nag-iintay sa resulta dahil dapat gumagalaw sila. Hindi daw nila iintayin na umangat ang Mount Wasek. Dapat daw gawin nila ang lahat para makasigurado na angat ang Mount Wasek. Napakadami na daw na nakilala si Elder Huang na mga masters at martial artist. Ngunit si Chung Myung lang daw ang pinakakakaiba sa kanilang lahat. Nararamdaman daw ni Elder Huang na may ahas na malapit ng maging dragon. Hindi naman daw kailangan intindihin ni John Gui ang lahat. Hinding-hindi naman daw sila matatalo kapag ipinagpatuloy ni Chung Myung ang kanilang connection sa isa't isa. Maliit na bagay lang daw ang binayad nila kung magiging kaibigan nila si Chung Myung panghabang buhay. Sinabi naman ni John Gui na kung maliit daw ba talaga ang ibinayad nila. Natulala at hindi makasalita si Elder Huang. Alam naman natin na napakakapal ng mukha ni Chung Myung at pinagbayad niya sila Elder Huang ng 5 times na dagdag. Inis na inis si Elder Huang dahil naisahan siya ng isang bata na katulad ni Chung Myung. Sinabi ni John Gui na napapansin niyang hindi na magbabago ang isip ni Elder Huang. Kung ito daw ang naiisip at gustong gawin ng kanyang ama, susuportahan daw niya ito. Ngunit nagdadalawang isip pa din si John Gui hanggang ngayon. Kaya gagawin daw niya ang lahat ng kanyang makakaya. Sisiguraduhin daw ni John Gui na angat ang Mount Wasek. Natuwa naman si Elder Huang sa sagot ni John Gui. Sa susunod na panel, makikita natin na nag-iisip si Chung Myung. Alam daw niya na may pinaplano si Elder Huang. Ngunit wala naman daw siyang pake dito. Hindi naman daw siya papayag na may makuha sa kanya sila Elder Huang nang walang kapalit. Kung bata daw talaga siya magiging sunod son urine siya kay Elder Huang, ngunit matanda naman na daw talaga siya at katawan niya lang ang nanatiling bata. Habang siya ay nakahiga may biglang naglakad papalapit kay Chung Myung. Napansin naman agad ito ni Chung Myung at siya ay napatingin sa taong ito. Ang lalaking lumapit pala sa kanya ay si Lee. Tinanong ni Chung Myung kung ano daw ang problema nito. Inabot ni Lee ang isang wooden sword kay Chung Myung. Wala daw siyang masamang intensyon para kay Chung Myung. Ang gusto lang daw ni Lee ay maglaban sila ulit. Gusto din daw niya na magseryoso na si Lee sa magiging rematch nila. Sinabi din ni Lee na alam daw niya na sinadya lang ni Chung Myung na magpatalo para malaman ang may sala. Naging maayos naman daw ang lahat kaya naiintindihan niya ang plano na ginawa nito. Ngunit sinabi naman ni Chung Myung na si Lee talaga ang nanloko sa kanilang dalawa. Naisip naman ni Lee na matalino daw at magaling talaga si Chung Myung. Napahiya daw si Lee sa mga insidenteng nangyari sa Yuna Merchant Guild. Ngunit wala naman daw pake dito si Lee. Ang pinuproblema daw niya ay ang duel na nangyari sa kanila ni Chung Myung. Hindi pa din daw niya maintindihan kung ano ang nangyari sa oras ng laban nila.
Tinanong ni Chung Myung si Lee kung gusto daw ba talaga nito ng rematch. Sinabi naman ni Lee na alam niyang mas malakas si Chung Myung sa kanya ngunit gusto daw niya maintindihan ang lahat. Naisip naman ni Chung Myung na gusto pa din ni Lee na lumaban sa kanya kahit pinaglalaruan niya lang ito. Nakakasigurado daw siya na may ibang gusto si Lee at hindi lang ang kanilang rematch. Sinabi ni Chung Myung na baka daw magsisi si Lee sa kanilang magiging laban. Ngunit mapilit si Lee at gusto pa din daw niya matuloy ang rematch nila. Sa susunod na panel, makikitang nasa loob na sila ng isang stadium o ring. Napansin ni Lee na maliit daw si Chung Myung. Sigurado daw siya na mas matanda siya kay Chung Myung ng 10 taon. Ang ganitong agwat daw ng edad ay parang isang disciple at master na. Kahit ganun daw ang pagitan ng kanilang edad. Makikitang pinapawasan siya sa kaba. Sobrang laki daw ng pressure na nararamdaman ni Lee. Pakiramdam daw niya na makikipaglaban siya sa isang elder ng Southern Edge Sect. Makikitang kabadong-kabado pa din si Lee at patuloy ang pagtulo ng kanyang pawis. Sinabi ni Lee kung nababaliw daw ba siya dahil nakakaramdam siya ng sobrang pressure sa isang bata lang. Kailangan daw ni Lee na gamitin talaga ang kanyang mga mata sa laban. Natuwa naman si Chung Myung kay Lee. Nape-pressure daw si Lee ngunit maayos pa din naman ang form nito. Kapag malakas daw ang sense mo, mas malalaman mo ang sitwasyon. Napasabi na lang si Chung Myung na isa daw si Lee sa mga late bloomer. Kapag nag-training pa daw si Lee, maari itong maging Supreme Sword ng Southern Edge Sect. Gusto daw ni Chung Myung na turuan si Lee ng isang leksyon. Hinamon na niya si Lee at gusto na niya simulan ang kanilang laban. Ipinaikot naman ni Lee ang kanyang espada. Ito ang teknik na illusion sword. Sinabi ni Lee kay Chung Myung na mag-ingat daw ito. Ibibigay daw niya ang lahat sa kanilang magiging laban. Ginamit agad ni Lee ang bago nilang martial arts na 12 movement Snowflower Sword. Makikitang nabigla at nagalit ng sobra si Chung Myung nang makita niya ang teknik na ito. Sumugod na ng tuluyan si Lee gamit ang 12 movement Snowflower Sword. Ngunit alam naman natin na malakas talaga si Chung Myung at madali niya lang itong na-counter-attack. Makikitang hindi pa tapos si Chung Myung at tumalon ito papalapit kay Lee. Kinapitan niya ito sa damit at puro dugo na ang lumalabas sa bibig ni Lee. Inangat niya si Lee at galit na galit pa din si Chung Myung. Sinabi nito na kung saan daw nalaman ni Lee ang teknik na ginawa niya. Sinabi naman ni Lee na ano daw ang sinasabi ni Chung Myung. Galit na galit talaga si Chung Myung dahil hindi daw siya maloloko nito. Kabisado at alam na alam daw niya ang teknik na ginawa ni Lee. Isa daw ito sa mga teknik ng Mount Wasek. Ito ang Infinite Plum Blossom. Sumigaw si Chung Myung at sinabi nito na bakit daw ginagamit ni Lee ang teknik na nawala sa Mount Wasek. Ngunit hindi naman makasagot si Lee. Naiisip nito na sobrang laki daw ng agwat ng kanilang lakas. Si Chung Myung daw ay parang isang demonyo na nasa kanyang harapan. Nawalan na ng tuluyan si Lee nang dahil din sa dugong naubos sa kanya. Sa susunod na panel, makikitang nagising si Lee at nagamot na din siya. Katabi niya si Chung Myung at sinabi nito na gagaling din sa susunod si Lee mula sa kanyang mga injuries. Ngunit hindi pa din tapos si Chung Myung sa pagtatanong tungkol sa pinakitang teknik ni Lee. Hindi naman makasagot si Lee at tahimik lang ito. Tinanong ni Chung Myung kung sino daw ang nakakapag-aral nito sa Southern Edge Sect. Sinabi naman ni Lee na mga second-class disciple at mga mas mataas na rank ang nakakaalam nito. Hindi naman daw alam ng mga elder ang teknik na ito. Nagalit lalo si Chung Myung sa nalaman niya mula sa sinabi ni Lee. Nakakasigurado daw siya na ang taong nag-aral ng teknik na ito ay nasa loob pa din ng Southern Edge Sect. At dito nagtapos ang pang-18 na parte.